Kabanata 661 hanggang 670. Thunder Angel. Patuloy na nagtanong si Hongdali, Brother Kelp, hello, nandito ako para mamasyal, ano, may nakakatuwang lugar ba dito? Anong klaseng bagay ang sinabi mo na nakita ng Pate ang mga 10 milya sa unahan? Pointy End Square. Saang direksyon ito? Okay, tingnan natin. Tang Moxon, Li Nianwei, Dika, iba. Napakaganda ng larawang ito na talagang hindi nang ahas ang mga tao na tingnan ito. Pagkatapos magtanong tungkol sa kelp, mabilis na tumakbo pabalik si Hongdali, mga kapatid, hilagang kanluran, mga 10 milya ang layo. May isang lugar, may isang kelp na nagsasabi na narinig nito na mayroong isang bagay na masaya doon. Sabi ng isang kelp, nakarinig ka na ba ng ganoong bagay? Anyway, wala pang narinig si Dika, masyado itong misteryoso. Dapat hindi pa ako nagigising, dapat. Isip ni Dika. Siyempre, anuman ang mangyari, dahil sinabi ni Hongdali na tinanong niya si Brother Kelp, mayroong isang bagay na masaya sa hilagang kanluran, kaya tayo. Napakabilis ng King Pusit, at nakarating ito mga 10 milya sa hilagang kanluran sa maikling panahon. Tumakbo si Hongdali para magtanong muli tungkol sa balita. Sinabi ni Hongdali, hoy, itong si Cucumber Brother, pasensya na sa abala sa iyo. May kawili-wili ba dito? Sabi ng isang kelp guy doon na parang may matutulis at parisukat dito. Nako, nakadikit ba ito sa ilalim ng bato sa unahan lang ng 200 metro? Oh, sige, tingnan ko, salamat, kuya si Cucumber, hehe. Tang Moxon, Li Nianwei, Dika, iba. At muli, naglakad kami pasulong ng halos 200 metro. Noong una, akala ng lahat ay nagsasalita at nagbibiro lang si Hongdali para mapasaya ang lahat. Ngunit nang sila ay talagang dumating dito, ang lahat ay natulala. Halos 10 tao ang magkasama. Sa ilalim ng malaking bato na may diameter na 10 metro, mayroon talagang maliit na hugis pyramid na bagay na nakabaon sa lupa ng seabed. Diyos! Siguro mas maraming beses niyang sinabi ang Diyos ngayon kaysa sa buong buhay niya. Nang makita ni Dika ang maliit na bagay na hugis pyramid, muli siyang napabulalas, nandito na talaga. Dali, nakakausap mo ba talaga ang mga halaman at hayop? Huwag kang magtaka sa ginagawa ng bastard na ito, sabi ni Tang Moxon. Tiyak. Nakalimutan din niya na talagang nagulat siya kanina. Ngunit anuman ang mangyari, medyo mahiwaga na ang gayong bagay ay lumitaw sa napakalalim na seabed. Si Hongdali at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng pyramid. Ang kakayahan ni Hongdali na kontrolin ang elemento ng tubig ay naglinis ng isang malinaw na espasyo dito. Ang mga flashlight na pinapagana ng solar ay lilam sa tuktok ng pyramid na ito. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Hongdali, kung pag-uusapan, napakaliit talaga ng bagay na ito. Hindi nakakagulat na medyo hindi siya nasisiyahan. Ang hugis pyramid na bagay sa kanyang harapan ay tila halos 1 metro lamang ang taas, hugis octahedron, at kulay asol, na sumasalamin sa liwanag ng flashlight na parang hiyas. Sa katunayan, sa orihinal, ang bagay na ito ay medyo maganda, kahit nasa laki nito. Ngunit hindi nasiyahan si Hongdali, na hindi nangangahulugan na hindi rin nasisiyahan si Dika. Maingat niyang tiningnan ang pyramid pataas at pababa, at pagkatapos ay umupo kaagad sa lupa. Nakaupo ito sa ilalim ng dagat. Ito na, nagsimulang muling mabiga si Dika, na naging dahilan ng pagbaba ng tingin ng mga tao sa paligid ng Hongdali Xiaodali, taga-probinsya ka ba? Tingnan mo ang iyong pagtataka, ano ito? Buti na lang at hindi ugali ni Dika ang magpakitang gilas, at mabilis niyang isiniwalat ang sagot, anghel nga si Thunder. Si Thunder Angel talaga. Oh my God! Ang napakalakas na bagay ay maaaring lumitaw dito. Thunder Angel. Ano yun? Ito ay may katuturan. Isa ba itong nilalang? Tinanong ni Hongdali, bakit mo ito tinawag na anghel? Hindi ito mukhang anghel, at wala itong mga pakpak. Hindi rin ito isang birdman, tama ba? Si Thunder Angel ay hindi isang birdman na may pakpak. Alam din ni Dika na tiyak na hindi alam ni Hongdali ang bagay na ito, kaya mabilis niyang ipinakilala ito sa kanya, ang anghel ng kulog, na tinatawag ding ikalimang apostol, ay may asol na octahedron na hugis. Isang kuta sa kalawakan. Kasama ang dalawa. Nakakasakit at nagtatanggol na mga kakayahan. Ang bagay na ito ay may napakalakas na protective shield at phase transfer shell, na maaaring ipagtanggol laban sa halos lahat ng pisikal na pag-atake. Maaari din itong gamitin agad ang pinabilis na particle cannon para maka-counterattack. Ito ay may kakayahang automatikong alisin ang mga kaaway sa loob ng isang tiyak na distansya, may mga katangian ng pare-pareho ang kamag-anak na pag-alis at hindi matatag na hitsura, at maaaring malayang magbago sa iba't ibang anyo para sa pagtatanggol o pag-atake. Ito ay isang napakalakas na sandata na ginawa ng maunlad na sibilisasyon ng sansinukob matagal na ang nakalipas. Isa itong lumang modelo ng spaceship. Sa madaling salita, wala na itong naiprint. Marahang hinawakan ni Dika ang mga nakalantad na bahagi ng Thunder Angel gamit ang kanyang kamay. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha, ang bagay na ito ay masasabing paboritong bagay ng pinakamayayamang tao sa universo. Ito ay isang ganap na pambihirang kayamanan.
Hindi ko inaasahan na ang bagay na ito ay matatagpuan dito. Diyos, sa pagkakataong ito ay kamanghamanghang ito ay talagang malaki. Ito ay malaki. Ano? Ngumuso si Hong Dali at nagtatakang nagtanong, magkano ang halaga ng bagay na ito? Medyo kahanga-hanga ito tulad ng sinabi mo ang katawan nito ay may gaano ito kalaki. Sa palagay ko hindi ito ganoon kalaki. Magkano ang halaga nito? Mapait na ngumiti si Dika at umiling, sa madaling salita, ang halaga ng bagay na ito ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa halaga ng iyong 2 mecha. Magkano? Ang Tidium deformed metal na ito ay hindi gaanong bihira sa universo, ngunit ang tunay na halaga ng Thunder Angel na ito ay ang konsepto ng disenyo nito maaari itong mabago sa iba't ibang anyo kung kinakailangan. Alam mo ba na sa universo ito ay tiyak na mapabuti ang posibilidad ng mga tao? Nagmamadaling makakuha ng 500 milyong galaxy coins para sa Thunder Angel Interstellar Fortress na ito. Oh, kung gayon ang taong ito ay mukhang talagang magaling. Tiningnan muli ito ni Hong Dali, at pagkatapos ay nagpahayag ng malaking kasiyahan, bueno, kung ang Gulanshiyo ay maituturing na isang kotse, kung gayon ang bagay na ito ay maaaring ituring na aking bahay, ngunit hindi ko alam kung ito ay maaaring magsagawa ng panginginig ng boses sa kalawakan, at kung mayroong anumang bagay sa loob. Toilet. Ang taong ito ay iniisip pa rin ang tungkol sa pagkabigla sa kalawakan nang pumunta siya sa banyo 200 metro ang layo. Okay, sa pagkakataong ito sa universo, may mga bahay at kotse, at lahat sila ay top-notch. Si Tang Moxon sa gilid ay nagsimulang mag-isip tungkol dito si Hong Dali, ang malaking talunan, ay nagsimulang umupo muli sa pinakamahal na mecha, nakatira sa The Best House, ang eksena ng paggastos ng pera sa gitna ng Galaxy Alliance. Ang iyong kapatid na babae, wala talagang paghahambing sa pagitan ng mga tao. Ipinahayag ni Dika na labis siyang nasaktan. Sa orihinal, bilang nag-iisang anak na lalaki ng isang kapitan ng Starfleet, sino sa buong fleet ang hindi maglalakas loob na tumingin sa kanya? Masasabing iyon ay isang karaniwang rich second-generation status. Sino sa mga dilag sa buong fleet ang hindi ituturing na siya ang manliligaw ng kanilang mga pangarap? Ang pagpapakasal sa kanya ay katulad ng pagsali sa isang mayamang pamilya. Hindi bababa sa hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, damit, pabahay at transportasyon sa hinaharap. Dahil dito, nang dumating siya sa Earth, napagtanto niya na kumpara kay Hong Dali, siya nga ay medyo napakabata tingnan ng lugar kung saan siya nakatira at ang sasakyan na kanyang minamaneho, na lahat ay banilyo ng sukat. Hindi ka ba naiinggit sa patay? Kuya Dika, gaano kalaki itong Thunder Angel Interstellar Fortress? Tumingin-tingin si Hong Dali sa asol na Thunder Angel Fortress, dapat may pinto. Paano tayo papasok? Pintuan ba ito? Sa pagsasalita tungkol sa kung paano pumasok sa Thunder Angel Fortress, si Dika ay nasa isang dilema, ang taong ito ay halos 4,000 metro ang taas at isang maliit na interstellar battleship. Gayunpaman, kung kailangan itong mag-transform, maaari itong mag-transform sa isang purong starship na 20 kilometro ang haba. Ang mga detalye ng Interstellar Fortress ngunit hindi ko alam kung paano papasok at kontrolin ang produkto. Ito lang ang alam kong pangalan. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang tunay na bagay. Well, ito ay tulad ng mga eroplano. Oo, ngunit kung hihilingin sa iyo na patakbuhin ito, hindi ka magiging pareho. Pagkatapos ng lahat, ang pag-alam sa maraming bagay ay isang bagay, ngunit ang aktwal na paggamit sa mga ito ay isa pa. Ayan, sayang naman. Sa taas na 4,000 metro, medyo malaki ang sukat na ito. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Hong Dali ang higanting pusit sa gilid, takot na takot ang higanting pusit kaya agad itong napaatras ng mahigit 10 metro. Nagbibiro ka ba? 200 metro lang ang haba ko. Ang bagay na ito ay 4,000 metro ang haba. Wala sa proporsyon. Huwag mo nang isipin na hilingin sa akin na tulungan kang dalhin ito. Okay, sapat na malaman na nandito pa rin ang bagay na ito, sabi ni Hong Dali. Iyan ang pinakamagandang bagay tungkol sa taong ito. Hindi siya nagkakaroon ng gulo kapag may nakasalubong siya. Anyway, natuklasan niya ang bagay na ito ngayon. Tama na. Kung gayon, handa na ba tayong bumalik ngayon? But speaking of this, you can only watch this thing but not play it. Sayang naman. Ang ganitong high-end at high-end na Star Carrier ba ay para lang paglaruan mo? Well, pinag-isipang mabuti ni Dika at sinabing, Dali, actually speaking of it, kung iisipin mo, dahil may Thunder Angel na ito sa mundo mo, dapat may nagtulak nito. Dahil may nagmaneho nito, tiyak na may nagmaneho nito. Hindi ka pwedeng mamatay sa spaceship. May mga bakas siguro sa ibang lugar sa pagkakaalam ko, itong Thunder Angel na ito ay naging sasakyan ng ilang libong taon na ang nakalipas. It's a bit unusual, and, he said and subconsciously looked at the bracelet on Hong Dali's wrist, the 5 elements wheel has also appeared in your world. Hindi ka ba curious sa may-ari nitong Thunder Angel? Oh my God, totoo naman kapag narinig ko ang sinabi niya. Ano ang nasa Earth ngayon? Speaking of which, kahit si Dika, isang alien mula sa isang advanced civilization sa universe, ay nabigla. Alloy, isang buong 60 tonelada. Makapangyarihang beans, mahaba ang piraso. Kumpleto ang 5 elements wheel, at mayroong interstellar fortress, Thunder Angel, sa ilalim ng Bermuda.
Hindi kaya ang ating mundo ay pribadong domain ng isang mayamang tao mula sa isang super civilization? Don't tell me, pwede talaga. Totoo naman. Karaniwang walang puso si Hong Dali, ngunit tiyak na hindi siya tanga, Brother Dika, nararamdaman ko rin kapag sinabi mo ito. Kung ikinonekta mo ang lahat ng ito, hindi ba ibig sabihin? Sa puntong ito, nagkatinginan sina Hong Dali at Tang Moxon at sabay na sumigaw, sa ilalim ng bundok sa likod ng Shuiling Village. Kabanata 662 patungo sa Shuiling Village. Underground sa likod na burol ng Shuiling Village. Ang unggoy sa sinaunang libingan ay nagbigay kay Hong Dali ng Pulse Eres. Ang iba pang apat na bahagi ng Five Elements Wheel ay halos imposibleng masubaybayan. Gayunpaman, ibinigay ng unggoy sa likod na bundok ng Shuiling Village si Hong Yumo ng Pulse Eres kay Hong Dali. Ito ang ganap na unang kamay. Asabi ko inagaw ni Monkey sa iba itong Hanggayo Wood Bracelet. Naniniwala ka ba? Shuiling Village. Dali, umalis na tayo ngayon din, okay. Ngayon na sa wakas ay natuklasan na natin ang mahahalagang pahiwatig na ito, ano pa ang hinihintay natin? Pumunta ng tiyak. Matalim na tumanggaw si Hong Dali, walang problema. Pagkatapos ay maghanda na tayo para umalis. Hahaha. Mukhang maraming magagandang kayamanan ang ating lupa. Napakaraming magagandang bagay sa Shuiling Village, kaya tiyak na manghuli ng mga kayamanan. Mag-explore tayo. Gawin mo lang kung iisipin mo. Anyway, tinatayang hindi na makakapagmaneho ang Thunder Angel na ito sa maikling panahon. So, wala pa akong sinasabi. Pumunta muna tayo sa ibang lugar para tingnan kung meron nga ba talagang nasa ilalim ng bundok sa likod ng Shuiling Village. Pambihira talaga ang swerte ni Hong Dali. Habang iniisip niya ito ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang dahilan kung bakit ang isang perpektong mobile phone ay may napakalakas na signal. Pagkatapos ng lahat, ito ang ilalim ng dagat na higit sa 3,000 metro ang lalim. Tito Chief, ano ang gusto mo sa akin? Matapos sagutin ang tawag, sinabi ni Hong Dali na may matangkad ng ngiti, oo. Hindi ka ba nakakita ng magandang bagay sa Shuiling Village? Tulala ka, nakangiting sabi ng pinuno, may nakita ka bang magandang bagay sa dagat? May maganda sa Shuiling Village. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hindi ko na ito maalis ngayon. Ito ay isang interstellar fortress. Diyos ko. Napabulalas ang pinuno, talagang nakahanap ka ng magandang bagay. Anong antas ang kuta na iyon? Nakuha mo ba si Dika? Nagtanong ako, sinabi niya na ito ay medyo mahalaga pa rin, casual na sagot ni Hong Dali, at pagkatapos ay mabilis na nagtanong, Uncle Chief, sabihin sa akin ang tungkol sa isang bagay na maganda sa Shuiling Village. Masaya rin ako. Sa madaling salita, medyo nasasabik ang boses ng hepe, isang napakalaking espasyo ang nakitang mahigit 1,000 metro ang lalim sa ilalim ng bundok sa likod ng Shuiling Village. Ayon sa instrumento, hindi bababa sa 2 metro ang diametro nito. Ito ay higit sa 1,000 metro ang haba at ito ay isang kuwebo sa ilalim ng lupa sa hugis ng isang takip. Kung titingnan ang nakitang cross-section, parang kalahating bola ang nakadikit sa lupa. Ayon sa hugis na ito, tiyak na hindi ito isang natural na nabuong espasyo. Sa wakas, mabilis niyang idinagdag, dali, malamang dito nanggaling ang Hanggayo Wood Bracelet sa Five Elements Wheel mo. Well, malinaw na ang lahat. Sky Fortress Thunder Angel. Ang Five Elements Wheel, ang mga sagot sa mga misteryong ito ay malamang sa ilalim ng kuwebang iyon. Nagmamadaling sinabi ni Hong Dali, Theo Chief, hintayin mo ako. Babalik ako at titingnan ko. Hindi ko alam kung paano makapasok sa Interstellar Fortress dito. Pakiramdam ko ay maaaring may sagot sa kuweba sa ilalim ng lupa sa likod ng bundok ng Shuiling Village. Akyat tayo ngayon din. Kung hindi, maaaring baguhin ng pag-usisa ang isang tao. Maging si Hong Dali, na noon pa man ay walang puso, ay nag-aalala, pati na ang iba. Sige, bumalik ka kaagad sa lalong madaling panahon, dahan-daw ang sabi ng hepe, pagkatapos mong makita ang lugar dito, tumigil ang lahat. Hinihintay ko na lang na dumating ka. Well, nga pala, hindi ba dumating si Dika sa isang maliit na spaceship nang dumating siya? Dapat mas mabilis na lumipad ang isang iyon. Kung hindi yun gagana, pumunta ka dito sa spaceship na iyon. Sasabihin ko sa Air Force natin na huwag kang harangin. Hehe, sige, salamat, Uncle Chief. Sabi ni Hong Dali na may ngiti sa labi. Babalik tayo ngayon. Sa wakas ay natanggap na ang susunod na hakbang ng misyon, hindi nag-aksaya ng oras si Hong Dali at ang iba pa, kaya sumakay sila sa pasusuhin ng higanteng pusit at bumalik sa parehong paraan. Pagbalik nila sa Big Fish Aircraft Carrier, naghihintay na ang hepe sa deck. Nang makita niyang paparating si Hong Dali, humakbang siya, hinawakan ang kamay ni Hong Dali, at sinabing, ikaw bastard, lahat ng tao sa Shuiling Village ay dumating na. Handa na ako. Naghihintay ako na dumating ka. Aalis na tayo. Okay, tumingin si Hong Dali kay Dika, Kuya Dika, aalis na ba tayo? Walang problema. Gulat na gulat talaga si Dika. Lalo niyang nadama na magiging napakaswerteng bagay na maging entourage ni Hong Dali kahit man lang sa Thunder Angel Starship na ito, sa gitna ng gymnasium na ito kasama si Hong Dali. Kung dadalhin ang dalawang mecha na ito sa Galaxy Alliance Center,
siguradong magiging supergoods at status symbol sila. Ang pagiging isang tagasunod ng gayong tao ay talagang isang bagay na maaaring ipagdiwang. With this curiosity, napatigil ang lahat sa pagsasalita at dir-diretsyong sumakay sa maliit na spaceship ni Dika. Ang spaceship na ito ay halos 10 metro ang haba, na hindi masyadong malaki, ngunit talagang walang problema sa pagdadala ng higit sa 100 taong. Well, ang unang ginawa ni Hong Dali pagkasakay niya sa bangka ay hinayla si Li Nianwei at ipinatong ang ulo sa hita nito. Sister Nianwei, inaantok na ako. Matulog muna tayo. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na. Lahat ay hindi nagsasalita, ito ay isang sasakyang pangalan gaang alien spaceship. Hindi ka ba talaga curious? Walang sinabi si Dika. Binigyan lang niya ng utos ang utak ng spacecraft, world map, mark point no. Isa, let's go. Ang utak sa spacecraft ay sumagot, oo, Ginoo. Matapos matanggap ang order, lumipad kaagad ang spacecraft, at naroon ang pinuno. Ang lalaki sa gilid ay nagtanong, Dika, ang sasakyang pangkalawakan na ito ay makumplito ng computer na ito. Oo, ang pinuno ay isang mahalagang tao sa mundo, at alam pa rin ito ni Dika. Kung nais mong bumuo ng isang magandang relasyon sa lupa, ang una ay si Hong Dali, at ang pangalawa ay ang pinunong ito. Tumango si Dika at sinabing, pagkatapos ng pagunlad ng sibilisasyon, sa pangkalahatan, ang mga malalaking makina ay may ganitong mga artificial intelligence system, na tinatawag na intelligent brains. Kailangan mo lamang silang bigyan ng mga tagubilin para sa maraming nilalaman, at matutulungan kanilang kumpletuhin ang mga ito ng maayos. Ito ay napaka-huwag mag-alala. Siyempre, ang aking utak ay maaari lamang ituring na isang pangkalahatang antas, na kung saan ay tumatanggap lamang ng iba pang mga utos, tulad ng pagkumpleto ng utak. Mas mahal ang isang iyon. Hindi na kailangang gumastos ng pera. Oh, tama na. Tumango ang hepe at hindi na nagtanong pa. Kung tutusin, alam din ng hepe na ang masyadong maraming impormasyon ng sabay-sabay ay mahirap matuno. Anyway, kapag nasa tabi niya si Dika, nakakapagtanong agad siya, kaya hindi na kailangang masyadong kabahan. Upang sabihin na ang interstellar spacecraft na dinala ng advanced na sibilisasyong ito ay talagang mas malakas kaysa sa mga lokal na fighter jet ng mundo, kahit man lang sa isang planeta-level site, ang spacecraft na ito ay madaling lumipad sa 4,000 kilometro bawat oras, na mas mabilis kaysa sa souvenir fighter jet ng Earth. Ang supersonic na sasakyang panghimpapawid ay mas mabilis, ang bilis ng tunog ay kinakalkula sa 340 metro bawat segundo, na 1,224 na kilometro lamang sa isang oras. Ngunit ang bagay na ito ay may bilis na 4,000 kilometro kada oras. Ang mga high-tech na bagay ay talagang mabuti. Dika, napakabilis lumipad ng eroplano mo. Tiningnan ni Hong Dali ang tanawin sa labas ng bintana, napaka-refresh ng bilis na ito. Ayos lang, bahagyang ngumiti si Dika, kung ikukumpara sa dalawang meka ni Dali, ang bagay na ito ay medyo mura. Kung gusto mo, bumalik ka mamaya. Kung nakuha ko ito, ibibigay ko na lang sa iyo. Noong nakilala siya ni Hong Dali, binigyan niya siya ng isang dakot ng Dali beans, isang kabuuang 12, nakatumbas ng 120,000 na mga barya sa galaxy. Kung makuha mo ito sa black market, ito ay magiging 150,000, kaya't si Dika ay napakatalino pa rin ng 1/10 ng pabor sa kanyang sarili, kung siya ay walang pabor sa Hong Dali. Yumaman siya agad. Ay, hindi. Hindi gusto ni Hong Dali ang anumang bagay na dumating sa kanyang pintuan. Nagalit ito sa puno na nangangati ang kanyang mga ngipin, sayang ang pera. Walang pakialam si Hong Dali, bilang top prodigal, natural na gusto ng ganitong uri ng starship ang pinakamahusay. May kutob ako na may underground sa Shuiling Village, hahaha. Ay, nanaginip ka. Sabi mo meron, di ba? Hindi sineseryoso ni Dika ang mga sinabi ni Hong Dali, ngunit ang hepe ay lubos na nag-isip sa kakayahan ni Hong Dali sa pag-ihi. Ang mga tao sa Shuiling Village ay talagang hindi alam na maaaring mayroong isang spacecraft na angkop para sa maliit na paglipad sa universo. Napakabilis pa rin ang bilis na 4,000 kilometro kada oras. Hindi nagtagal at lumipad ito patungo sa teritoryo ng kaharian ng langit. Nag-hello na ang pinuno. Ayon sa mapa ng mundo na pinaplano ng spacecraft, ang pinuno ay napakahusay sa kanyang mga kamay. Mag-stretch at mag-zoom in ng kaunti, at pagkatapos ay ituro ang target na lokasyon, nandito na. Well, ang pakikipaghang kasama si Hong Dali ay tila laging nangunguna sa panahon. Kung ikaw ay nasa ibang lugar, malamang na matatakot ang mga tao sa mataas na teknolohiyang ito, ngunit sa Hong Dali hindi mahalaga kung manatili ka doon ng mahabang panahon. Holographic projection ba ito? Mayroon tayo nito sa Earth. Sa ilang sandali, nakaramdam ng labis na pagmamalaki ang pinuno. Hoy, sinong nagsabing bumpkan tayo? Kami ay lubos na makapangyarihan. Well, ngayong nakarating na tayo sa ating destinasyon, bumaba na tayo. Sinabi ni Dika sa utak ng spacecraft, iyon ang di nakikitang kalasag, at pagkatapos ay humanap ng isang lugar upang mapunta. Ang nasabing spacecraft na bumabagsak mula sa langit ay madaling matakot sa ibang tao. Dahil pinaplano niyang bumuo ng magandang relasyon kay Hong Dali, natural na mas mabuting huwag maging masyadong mayabang. Maging low-key.
Hindi nagtagal, dahan-daang lumapag ang spacecraft na may invisible shield na nakabukas. Nang umabot ito sa taas na humigit kumulang 30 metro sa itaas ng kakahuyan, isang elevator ang bumaba mula sa ibaba ng spacecraft. Si Hong Dali, Chief Dika at iba pa ay tumayo sa elevator at lumapag. Sa lupa, pagkatapos na bawiin ang mga elevator, ang mga gwardya na nagbabantay sa Shuiling Village ay nakakita ng pagbaluktot sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw si Hong Dali at ang iba pa sa damuhan doon. Oh Diyos ko! Si Young Master Dali ay nakakapag-teleport sa kalawakan. Walang sabi-sabi, binigyan ng bantay si Hong Dali ng kredito para sa spaceship. Kung kahit na si Young Master Dali ay kayang kontrolin ang ganoong kalaking bagyo, ang teleportasyon sa kalawakan ay hindi isang piraso ng cake, kaya ito ay labis na ikinaagrabyado ni Dika, iyon ang ginawa ko, ako iyon. Siyempre, napakahina ng boses ni Dika at walang epekto sa kinalabasan. Binati siya ng gwardya na may ekspresyon ng isang mananampalataya na nakaharap sa isang Diyos, at magalang na sinabi, Young Master, nandito ka. Pagkatapos ay nagulat siya sa pinuno, kumusta, pinuno? Sinabi ni Hong Dali na may maningning ng ngiti, mga kasama, nagsumikap kayo. Halika, gantimpalaan ako ng tig-iisang piraso. Pagkatapos ang siyam na bastos ay naglabas ng isang piraso ng gintong ledrilyo mula sa kanilang mga bag at sinabi, Young Master, bibigyan kita ng isang piraso. Si Lola ay palaging magiging isang sumusuportang karakter sa tabi ni Hong Dali. Nakikita ito. Sa tagpong ito, bamulong ang pinuno, pagkatapos ay umubo at nagtanong, kumusta ang paghuhukay ng lagusan? Malaking bagay ang lagusan, kaya natural dapat siya ang unang magtanong. Kabanata 663, ang nakakatakot na pamana. Sa pagbabalik tanaw sa commander, sa pamamagitan ng overtime na paghuhukay ng lahat, may nahukay na daanan na halos kalahating metro ang lapad. Ang sundalo ay nagulat sa mahinang boses, ang lubad ay ibinaba, ngunit ayon sa iyong mga tagubilin, ang mga tao at mga kamera at iba pang mga bagay hindi pa kami bumababa, naghihintay na lamang sa pagdating ng Young Master. Gayunpaman, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa malaking lugar ng mahalagang teritoryo na masiglang binili ni Hong. Kung tutuusin, ang swerte ay isang bagay na hindi mo makikita o mahahawakan, ngunit ito ay umiiral, kaya't huwag tanggapin ito. Magandang trabaho. Tinapik ng pinuno ang balikat ng sundalo ng may kasiyahan, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali, Dali, umalis na tayo ngayon. Okay, sabi ni Hong Dali alang-alang sa kanyang gwapong mukha. Mapagpasyahang tumanggaw si Dali, pagkatapos ay bumaba tayo at tingnan. Kung hindi, alam na alam ni Dali ang urinary nature ng system. Nawala niya ang 200,000 galaxy coin sa loob ng 2 buwan, na maaari lamang ituring na isang maliit na kapalaran sa mga unang yugto. Ang susi sa paggawa ng kaguluhan ay ang Hong Dali ay sigurado na ang susunod na hakbang ay ang pagkawala ng 1,000,000 galaxy coins o kahit 2,000,000 galaxy coins sa kalahating taon. Kung hindi siya magmadali at kumonekta sa universo, siya ay magiging invisible pagkatapos ng 2 misyon. Ito ay nakakakilabot. Tingnan natin kung may mga kayamanan ba dyan na maaaring mawalan ako ng kapalaran, hey. Naisip ito ni Hong Dali at siya ang unang sumugod. Sumugod si Hong Dali, at mabilis na sumunod ang iba. Talagang wala silang pakialam sa kahit ano habang nasa daan, kaya sundin lang si Hong Dali. Mabilis na naglakad ang lahat. Ang lugar na pinasukan namin ay isang maliit na kuweba na halos 2 metro lang ang pasukan, na lumawak pa. Mas naging maluwang ang loob habang naglalakad kami, unti-unting tumataas sa taas na halos 3 metro. Sa karagdagang pasulong, mayroong lalong pababang slope, sa isang anggulo na humigit kumulang 30 degree, hanggang sa ibaba. Habang naglalakad siya, ipinakilala ng sundalo, isang kuneho ang umakay sa amin upang hanapin ang lugar na ito. Ang labas pala ay puno ng mga damo. Hindi mo ito mahahanap maliban kung titingnan mong mabuti. Nang maglaon, ang kuneho ay naglakad pabalik-balik sa pintuan. Naisip namin na ang Young Master ay karaniwang gusto ng mga hayop, at tiyak na may kakaiba sa kuneho na ito. Sa pagkakataong ito na. Oo. Mukhang matagumpay na nasakop ni Hong Dali ang mundo sa pamamagitan ng mga alien ng hayop. Sige na. Hindi makaalis ang sundalo. Sa oras na ito, dumating ang isang siyentipikong mananaliksik upang sumagot. Ang lalaking ito ay mukhang baliw na siyentipiko, magulo ang buhok at duguan ang mga mata. Halatang dulot ito ng pagpupuyat. Nang makita niya si Hong Dali, agad siyang natuwa at sumigaw ng malakas, Master Dali, narito ka, ikaw ang aking idolo. Para sa kapakanan ng Young Master, si Dali ay gagawa ng mga himala. Member pa rin ito ng Hercules cult. Dr. Hu Yang, maghintay ng 1 minuto bago sumamba sa Diyos, ang pinuno ay pawis na parang ulan. Mabilis niyang itinigil ang nakakabaliw na pag-uugali ng siyentipikong nagngangalang Hu Yang at sinabing, Dr. Hu Yang, ano ang nangyayari sa loob? Sa loob. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Dr. Hu Yang. Alam niya na hindi ngayon ang panahon para sambahin ang mga Diyos. Mas naging seryoso siya nang magsalita tungkol sa negosyo, ayon sa detection, ang lalim ng kuweba ay humigit kumulang 1,120 metro. Tiyak na kuweba ito. Ito ay gawa ng tao na kuweba, ngunit walang naglalakas loob na bumaba sa loob.
Walang maglalakas loob na gumalaw hanggang sa bumaba ang young master. Nang mabanggit si Hong Dali, nagsimulang magmukhang ligaw ang kanyang mga mata. Ah, mabuti, sabi ng pinuno na may kasiyahan. Tumanggaw sila, kung gayon, maghanda na tayo. Sumang-ayon ang lahat sa isang dagandong, oo. Sa kasalukuyan, 3 tao lamang ang nasa unang grupo na bababa. Hong Dali, ang pinuno, si Dika. It goes without saying na si Hong Dali ang bida. Walang nang-ahas na mauunang umalis bago siya bumaba. Ang pinuno ay may pananagutan sa pagtatala ng impormasyon. Bilang direktor ng National Security Bureau, napakahusay pa rin ng memorya at analytical skills ng hepe. Ang pinakamahalagang bagay ay mas malaya siya kaysa kay Hong Dali. Dahil sa seniority niya, mas madali siyang kausap. At least maraming problema ang kayang lutisin niya. Madaling magtanong. Hindi na kailangang sabihin, si Dika ang nag-iisang alien present na maraming alam tungkol sa universo. Kung hindi ipapaliwanag ni Dika ang mga bagay dito, maaaring hindi mahanap ni Hong Dali at ng hepe ang trick kahit na pagkatapos ng panghabang buhay na pagsubok. Maya-maya ay nakarating na kami sa maliit na butas na pababa. Ito ay isang maliit na kuweba na halos kalahating metro ang lapad. Hindi ko alam kung paano ito nahukay. Anyway, ito ay dapat na isang napaka-high-end na bagay. Siyempre, huwag mag-alala tungkol sa mga detalye. Pwede kang mag-drive. Hindi na kailangang isipin kung paano ginagawa ang mga bahagi ng kotse na ito ng paisa-isa, di ba? Hanggat ito ay gumagana. Kung ganoon ay bababa muna ako. Unang naglakad si Hong Dali sa pasukan ng kuweba. Sa totoo lang, gusto niya talagang tumalon ng diretso, ngunit medyo maliit ang butas, at natatakot siya na pagkatapos siyang palakihin ng system, ma-stuck siya doon, at talagang hindi na siya makabangon o makababa. Ang pangalawang tao na bumaba pagkatapos Hong Dali bumaba ay si Dika, ang pinuno ay pangatlo sa linya. Sa taas na higit sa 1,200 metro, kung bababa ka ng hakbang-hakbang, aabutin ka ng mga taon at taon. Sa kabutihang palad, ang lubod na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales, at binigyan ni Dr. Huyang ang 3 tao ng mga espesyal na guwantes at mga kagamitan sa pag-akyat. Mabilis silang makadaus-daus pababa sa lubod. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay pumasok na ang lahat sa medyo malaking espasyo. Narito ang misteryosong kuweba na ginawa ng tao sa ilalim ng Shuiling Village. Pagdating niya ay marami siyang dalang kagamitan sa pag-iilaw kaya naman maya-maya lang ay unti-unting lumiwanag ang misteryosong kuweba, isang sulyap lang ay napabuga ng hangin si Dika. Isa itong malaking metal na kuta na halos 40 metro ang taas sa ibabaw ng lupa. Ang kuta ay nasa hugis ng isang globo. Ang bahaging kasalukuyang nakalantad sa lupa ay mukhang isang malaking takip ng palayok, na eksaktong isang hemisphere. Siyempre, hindi ito ang mga dahilan kung bakit nagulat si Dika. Ang talagang ikinagulat niya ay ang material ng malaking kuta na ito. Teddy alloy. Teddy alloy talaga. Ang buong fortress ay gawa sa Teddy alloy. Sumugod si Dika na parang nagliliyab ang puwitan. Super bilis niyang tumakbo, at masasabing ginamit niya lahat ng lakas niya. Mabilis siyang pumunta sa malaking metal fortress sa ilang hakbang at tumingala, pababa, kaliwa at kanan, Teddy alloy talaga. Tingnan mo ang ningning. Tingnan mo ang tigas, God. Eto na, sa simula. Medyo nagdadalawang isip pa si Dika. Lahat ng bagay sa planetang ito ay lubhang mahalaga. Kung itinago niya ito at pagkatapos ay lihim na itinaboy ang mga bagay na ito, tiyak na magiging deal ito na tatagal ng ilang henerasyon. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Nakakamangha talaga ang Hong Dali. Bagamat ang bagay na ito ay magiging napakahalaga kung ipupuslit palayo, ang lakas ni Hong Dali ay talagang nagpapalakas sa kanya na huwag nang gumawa ng anupaman. Baka magalit talaga si Hong Dali. Mahirap sabihin kung ano ang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, ang 2 meka na gawa sa metal ay naroon pa rin, at alam ng Diyos kung ano ang mga sandata sa kanila. Kaya kapag iniisip mo ito sa ganitong paraan, madali ang pagpili. Nagpasya si Dika na ganap na makipagtulungan kay Hong Dali at talagang sundan siya. Sa ganitong paraan kahit papaano ay may makakain na karne si Hong Dali. Maaari rin siyang uminom ng sopas nang hindi nag-aalala tungkol dito. Well, kailan lalabas si Teddy na may halwang metal? Si Hong Dali, na sumunod, ay nagtanong sa gilid, alam ko na ang mga asong tulad ni Teddy ay napaka-cute pa rin. Ang Teddy ay halwang metal. Panaginip na sabi ni Dika. Sabi, Teddy alloy, ito ay isang napakamahal na metal sa universo. Mga 300 galactic coin bawat tonelada. Napakalaking kuta. Mukhang 10,000 o 100,000 tonelada. Ang halaga nito. Kailangang. Isa pang 100,000,000 galaxy coins ang nakuha. Bumantong hininga si Hong Dali, aha, Dika, ano ba itong Teddy alloy na ito? Sabi mo lang mahalaga, pero dapat may general function, di ba? Well, gayon pa man, palaging interesado si Hong Dali sa mga numero. Wala akong ideya, at ang bagay na ito ay hindi nakakain. Ang Teddy alloy ay ang pinakamahusay na material para sa mga sasakyang pangkalawakan sa universo. Ito ay lumalaban sa mataas na temperatura, presyon, at may pinakamahusay na katatagan kapag umuusad ang kalawakan. Hinaplos ni Dika ang napakalaking bakal gamit ang kanyang kamay.
Sa ibabaw ng kuta, bumulong-bulong siya. Ito ay isang bagay na magagamit lamang ng mga tunay na matataas na uri ng Galactic Alliance, at ito ay dapat na isang bagay na ang napakayamang galactic na aristokrata ng Beta Stars ang kayang bilhin. Hindi ko inaasahan na naririto ito. Ito ay simple lang. Nakakatakot ang pamana ng iyong mundo. Okay, dalawang mecha na gawa sa I-Metal, Thunder Angel, at ngayon ay may kuta na gawa sa Teddy Alloy. Sa katunayan, bago ako pumunta dito, bagamat inakala ni Dika na napakalakas ni Hong Dali, hindi pa rin niya naisip na ang lupa ay isang rural na lugar. Gaano man kalakas si Hong Dali, siya ay malakas lamang bilang isang individual at hindi maaaring kumatawan sa buong dinastiyang Ming. Dahil dito, nang talagang pumunta siya rito, nakita niyang sobrang depressed siya. Kung ikukumpara sa lupa, sila ang tunay na mga tao sa bansa. Matagal na lang, at may isang buong hanay ng mga interstellar travel guys. Tama ang desisyon ko. Tama ang desisyon ko. Ang hepe mula nang marinig niya ang mga salita ni Dika, bumubulong-bulong na siya sa gilid, oo nga, napakatalino ng desisyon na hilingin kay Dali na pumasok muna. Well, sa bagay na ito, ang pangitain ng pinuno ay medyo maganda. Oh, ganito walang sinabing espesyal si Hong Dali, nagtanong lang siya, paano ka nakapasok sa bagay na ito? Hindi nakakagulat na nagtanong siya, dahil mula dito, ang bagay na ito ay mukhang isang bola, isang malaking bilog na bola. To be honest, I don't know exactly what this thing is, kibot balikat ni Dika. Kung tutusin, hindi pa exposed ang level ko sa mga bagay na ganito ang level, so sayang lang. Oh, Hong Dali lumingalinga siya sa paligid at sinabing, mayroon sigurong clue, di ba? Dapat may paraan para makalabas ang mga tao dito, di ba? May clue ba? Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, nag-react din si Dika, Mr. Chief, sabi ni Dika, magpababa ka kaagad para maliwanagan ang lahat sa paligid. Sa tingin ko, dapat tayong makahanap ng ilang mga pahiwatig, sulat kamay, at iba pa. Na iniwan ng may-ari ng kuta na ito. Okay, para sa ganitong bagay. Pamilyar dito ang hepe at mabilis na may tinawagan. Makalipas ang halos 3 oras. Sa orihinal na mapayapa at natutulog na kuwebo sa ilalim ng lupa, nagsimulang sumigaw ang mga tao ng malakas, at ang mga maliliit na searchlight ay nakalagay sa lahat ng dako. Bilang karagdagan sa ilang dogleg ni Hong Dali, may humigit kumulang 30 siyentipikong mananaliksik ang sumunod. Narinig na nila ang tungkol sa mahika ni Hong Dali, at napanood na ng kanilang mga mata ang video ng bagyo, kaya nang makita nila ang metal na kuta na ito, hindi na sila nagulat, kahit na natutulog dito ay isang higanteng dragon na sinasabing lumulunok ng mga ulap at nagluluwa ng ambon. Wala sa kanila ang magugulat. Nakakalungkot na isa lang siyang sirang tao na walang pagkakakilanlan bilang young master. Sinabi ni Dr. Huyang. Mangyaring bigyan ako ng isang buwan ng pass. Kabanata 664 ang pangalan ko ay Mo Chanji. Matapos ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay ganap na naiilaw, ang lahat ng mga tampok dito ay makikita sa wakas. Ang Teddy Alloy Metal Fortress na ito ay isang hemispherical pot lid, at ayon sa mga obserbasyon at kalkulasyon ng mga siyentipikong tauhan, ang ilalim ay isa ring hemisphere. Sa madaling salita, ito ay isang purong spherical na hugis, kalahating nakabaon sa ilalim ng lupa. At ang espasyo ng kuweba sa ilalim ng lupa ay isang mas malaking hemisphere, na kalahati rin. Kung gagamit tayo ng metapora, ang lugar na ito ay parang steamed egg, ang underground cave ay puti ng itlog, at ang Teddy Alloy Metal Fortress ay ang egg yolk. Nahanap na. Di nagtagal, sumigaw ang isang siyentipikong mananaliksik, may mga salita dito. Nasaan sila? Narinig ko na may mga salita, ito ay dapat na sulat kamay na iniwan ng may-ari ng kuta na ito. Nagmamadaling pumunta ang lahat kung nasaan ang sumisigaw na siyentipikong researcher, at tumangala. Mga 10 metro sa itaas ng ulo ng lahat, sa matigas na batong pader, may hanay ng maliliit na karakter na kasing laki ng kamao. Hindi nila alam kung ano ang kuta. Paano ito inukit ng may-ari sa Kuya Dika, ano ang nakasulat? Itinaas ni Hong Dali ang kanyang ulo at nagtanong, ang karakter na ito ay medyo katulad ng mga karakter na Chino, ngunit hindi ko nakikilala ang alinman sa mga ito. Hayaan mo akong tingnan. Tumangala si Dika, tumanggo at sinabi, ito ang universal na wika, hintayin mong basahin ko ito sa iyo. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ito. Ang pangalan ko ay Mo Chanji, ako ay isang mataas na ranggo na Galactic Warrior ng Galactic Noble Beta Star. Ang 36th overall champion ng 118th Division Mecha Individual Competition ng East Galaxy. Nakipaglaban ako sa libu-libong laban. Ang silangang kalawakan ng hindi natatalo ni isang tagumpay. Si Miao Zuan ay determinadong lumaban sa tuktok ng Taiyi Mountain, mabangis na nakipaglaban sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at sa wakas ay natalo kay Duan Zuan sa kalahating galaw. Si Momo ay mayabang sa kanyang buhay, ngunit kailangan niyang humanga kay Duan Zuan. Tungkol naman sa martial arts, side issue ito at hindi mahalaga sa akin. Pagkatapos ng labanan sa Taiyi Mountain, naramdaman ni Mo na kung magpapatuloy siya ng ganito, magiging mahirap na makalusot sa martial arts, at opisyal na siyang umalis sa kompetisyon. Imbitasyon sa kalawakan. Sa kasamaang palad.
Nakatagpo ko ang hukbo ng Zerg sa paglalakbay sa Interstellar. Pagkatapos ng labanan, winasak ng hukbo ng Zerg ang Thunder Angel Space Shock System at napunta rito. Pero habang buhay ko lang kayang tumira dito mag-isa. Nakakalungkot. Pagkatapos ng labanan ni Duan Zuan, alam ni Mo na malayo siya sa hindi magagapi sa martial arts, ngunit hindi siya isang pangkaraniwan na tao. Sayang lang at walang kahalili, kaya lalabas si Mo upang hanapin ang kahalili. Kasabay nito, mag-iiwan si Mo ng kabuuang 4 na pamana sa planetang ito, kabilang ang Yimo Element Meteorite at ang gulong ng kulog dito. Kung may dumating mamaya at makita ang sulat kamay na ito, kung makikilala niya ang salitang ito, dapat na siya ay isang nakatalagang tao. Sana may patuloy niya ang natutunan ni Duan. Bukod dito, tanging ang mga may kakayahang gumamit ng Shipot Ianjing Fist ang maaaring mag-pilot ng Zunje machine. Kung hindi mo magagawang ibigay ang 10,000 ng kakayahan ng kagalang-galang na mecha. Tandaan, napakalaking impormasyon. Natapos na basahin ni Dika ang lahat ng mga salitang nakatala sa pader na bato, huminga ng malalim, pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali at sinabing, Dali, sa madaling salita, nakakita ka talaga ng kayamanan sa pagkakataong ito, at ang kayamanan na ito, talagang hindi ito maliit. Oo, hindi man lang nagulat si Hong Dali, mukhang napakaswerte ko. Anong mga kayamanan ang nakuha ko? Mabilis na nag-concentrate ang hepe sa pagre-record nito. Si Hong Dali, ang bastos na ito, ay palaging walang puso. Kailangan kong tulungan siyang maalala ang mga bagay, kung hindi, tiyak na makakalimutan niya. Kung tama ang hula ko, itinuro ni Dika ang mga salita sa dingding ng bundok at sinabi, si Mo Chanji na sumulat ng mga salitang ito ay dapat na Galaxy Virtual Machine. Siya ang pinakamaalamat na tao sa mecha fighting competition. Mo Chanji ang kanyang tunay na pangalan, ngunit hindi alam ng maraming tao ang pangalang ito. Mayroon siyang isa pang palayaw, na ginagamit ng mga pangunahing mahilig sa pakikipaglaban sa mecha sa buong East Galaxy. Ang pamagat na iyon ay tinatawag na Dongfang Invincible. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga Galactic Warriors. Ang kanyang ama ay mahusay sa lahat ng mga kasanayan sa malapit na labanan. Well, sa madaling salita, kasalukuyan siyang nakakalaban sa ating Galactic Virtual Universe Network. Karamihan sa mga lihim na aklat ng martial arts na ibinebenta sa mataas na presyo ay nagmula kay Dongfang Bubay, ang pamilya ni Mo Chanji. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi ni Dika. Ang ibig niyang sabihin dito ay ang mga sikreto at pamamaraan na madaling may papalit sa 12-12 ng planeta ng buhay ay nilikha ng pamilya Dongfang Bubay Mo Chanji dito. Nagpatuloy si Dika sa pagpapaliwanag, si Mo Chanji ay matapang at mabangis mula pa noong siya ay bata, at gusto niya lalo na ang mga mabangis na galaw. Nanalo siya ng kampyonato sa 36th East Galaxy 118 Division Mecha Fighting Competition sa Galaxy Virtual Universe Network, at nanalo ng maraming laban, malaki at maliit. 1,000 beses, nang walang kahit isang talo, dahil ang kanyang record ay natalo, 862 sa kanila ay natalo sa Galaxy, 862 sa mga ito ay natalo. Ginanap muli ang fighting competition, isa-isang tinalo ang audience sa East Galaxy, wala na silang pakialam sa championship, ang talagang pinapahalagahan nila ay kung sino ang runner-up. Sa puntong ito, huminto si Deckard, at saka bamantong hininga, baka banggitin ang East Galaxy 118 Division. Maaari mong isipin na ito ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na lugar ng kompetisyon, ngunit sa katunayan ito ay hindi ganito. Ang buong kalawakan ay nahahati sa 5 maliliit na alyansa sa Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Gitna. Mayroong higit sa 200,000 buhay na mga planeta sa buong kalawakan. Sa karaniwan, ang bawat maliit na alyansa ay may 100,000 mga planeta. Mayroong higit sa 40,000 mga planeta sa loob nito. Ang Eastern Galaxy ay nahahati sa kabuuang 128 dibisyon. Mukhang maraming dibisyon, ngunit sa katunayan, kinikilala na ang pinakamalakas na tao sa buong Eastern Galaxy ay si Dongfang Invincible Mo Chanji. Sinabi niya na siya ang pinakamalakas sa 118 division, na kung saan ay isang pahayag na nagpapawalang bisa sa sarili. Ang totoong sitwasyon ay maliban kay Duan Zuan, ang pinakamalakas sa Galaxy, hindi pa niya siya natalo sa kalahating galaw. Failure. Huminga ng malalim ang lahat. Sa buong kalawakan, ang East Galaxy's Mecha Fighting Competition ay nanalo para sa 36 na magkakasunod na laban, na maaaring maging sanhi ng lahat ng mga manunood sa buong East Galaxy na hindi interesado sa nagwagi ng kampyonato. Napakadumi nito. Bagamat gusto niyang tawagin ang kanyang sarili na mahilig sa pakikipaglaban, lahat ng kanyang mga kalaban ay tinatawag siyang Dongfang Bubay, at binigyan pa siya ng slogan, sumisikat ang araw sa silangan, ako lang ang walang talo. Sa huli, tinanggap niya ito sa pangungusap na ito, pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Dongfang Invincible sa loob ng 36 na taon na sumali siya sa Galaxy Mecha Fighting Competition, masasabing ito ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng pakikipaglaban sa mecha, dahil ang Dongfang Invincibles the Attack ang pinakamalakas sa buong Galaxy Alliance sa nakalipas na 1,000 taon. Sa kasamaang palad, bigla siyang nawala pagkatapos ng labanan kay Duan Zuan. Akala ng mga naglalaban na tagahanga sa East Galaxy ay patay na si Duan Zuan noong una. Black Hand, hindi ko inaasahan na makakaharap ang hukbo ng Zerg sa interstellar travel.
Matapos ipakilala ang mga ginawa ni Dongfang Bubay, huminga ng malalim si Dika. Para mapunta ang naturang bayani sa isang planeta na may mababang antas ng sibilisasyon tulad ng Earth, napabuntong hininga na lamang si Dika. Itong Mo Chanji, si Dongfang Bubay ay napakalakas, tumanggo si Hong Dali. Bagamat isa siyang alibughang tao, kailangan pa rin niyang magpakita ng malaking paggalang sa gayong kabayanihang figure. Ngumuso si Hong Dali, lumingon kay Ling Xiaoyi at sinabing, "Bueno, magtayo tayo ng isang libingan para sa kanya kapag makapasok na tayo." Ngunit hindi ako ang kanyang inapo, kaya yumuko na lang ako. Okay. Young Master. Si Ling Xiaoyi ay lubos na sumusuporta sa ganoong bagay at mabilis na isinulat, talagang gagamitin ko ang pinakamahusay na mga materyales. Speaking of which, naisip muli ni Hong Dali, itong Dongfang Bubay ay mananatili. Ang kanyang pamana ay talagang napakarami, well, isulat natin sa libingan ang inapo ay nagbibigay pugay sa alibughang anak na si Hong Dali. Isinulat mo pa rin ang alibughang anak sa libingan. Ngunit ito ay itinuturing na estilo ni Hong Dali, kaya ang mga tao ay titigil sa pagrereklamo. D. Card, pinag-isipan ito ng mabuti ng pinuno at biglang nagtanong, sinabi mo lang na ang Senior Dongfang Invincible na ito ay nakatagpo ng hukbo ng Zerg sa universo. Ano ang nangyari? Ito ay isang napakahalagang bagay. Mukhang bukod sa matatalinong nilalang tulad ng tao, may iba pang nakakasakit na nilalang sa universo. Ang Zerg ay palaging kaaway nating mga tao. Nang tanungin ng pinuno ang tungkol sa Zerg, mabilis na ipinaliwanag ni Dika, sa katunayan, masasabing kaaway sila ng anumang nabubuhay na bagay. Sa universo, ang Zerg ay halos kumakatawan sa pagkawasak. Karaniwan silang nasa sansinukob na wondering kapag nakasalubong nito ang isang planeta na may biolohikal na pag-iral, ito ay direktang dumarating, at pagkatapos ay sa loob ng ilang araw, kakainin nito ang lahat ng buhay na buhay sa buong universo, at pagkatapos ay patuloy na gumagala sa planeta. Normally nasa universe sila. Sa universo, lahat sila ay natipon sa inang pugad. Ang hugis ng Mother Nest ay katulad ng sa isang asteroid. Hindi ito makikita sa pamamagitan ng pagtingin sa hitsura. Maaari lamang itong matuklasan sa pamamagitan ng life signal detector. Oo naman, sabi ni Dika. Nang inag si Jilingling, sa oras na matukoy ito, huli na ang lahat, dahil ang ibig sabihin nito ay malapit na ang pugad. Matapos marinig ang sinabi ni Dika, huminga ng malalim ang lahat. Tila kahit na si Dika at ang iba pa ay hindi maglunsad ng isang pag-atake sa lupa, ang lupa ay hindi ligtas sa universo. Ang bagay na ito ay maaaring aktwal na kainin ang lahat ng nabubuhay na bagay sa buong biological na planeta, alang-alang sa Diyos. Okay, sa tingin ko hindi na natin kailangang mag-alala masyado tungkol dito ngayon. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat sa paligid niya, mabilis na binago ng pinuno ang paksa, mag-usap tayo tungkol sa ibang bagay. Itinuro ng pinuno ang malaking metal na kuta sa dikalayuan, ang malaking bagay na ito na gawa sa Teddy Alloy ay dapat na maging core ng Thunder Angel, tama. At ang Venerable Mecha na binanggit sa record ay dapat nasa loob ng core ng Thunder Angel. Sa pangkalahatan, ito ay halos pareho. Tumanggo si Dika. Base sa laki, halos ganoon kalaki. Siyempre, hindi gagana ang mga partikular na bagay maliban kung talagang makapasok ka. Ang activation core ng Interstellar Fortress Thunder Angel na inilibing sa ilalim ng dagat ng Bermuda Triangle ay talagang bagay na ito. Diyos, paano magiging napakaswerte ng isang malaking tao? Siyempre, hindi mahalaga kung paano mo makukuha, ang mahalaga ay may halaga, sapat na, di ba? Kabanata 665 dalawang pangunahing grupo. Dika, ngayong marami nang ipinaliwanag si Dika, hindi na mapakali ang pinuno. Medyo magkakilala sila ni Dika, kaya tinanong niya si Dika ng impormasyon, sabi mo, ang Milky Way ay nahahati sa 5 bahagi, Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Silangan. Bahagi, at saang bahagi na bibilang ang ating lupa. Lahat sila ay mula sa Eastern Galaxy, bulong ni Dika, sa buong Eastern Galaxy, kasalukuyang mayroong higit sa 38,000 na mga planeta na kilala na nakontak ng Galaxy Alliance. Mayroon pa ring ilang mga buhay na planeta sa ibang mga planeta, ngunit ang antas ng teknolohiya ay hindi sapat at hindi sila konektado sa Galaxy Virtual Network, kaya hindi pa sila natuklasan. Bueno, mayroong higit sa 38,000 mga planeta. Gaya ng inaasahan, kapag ang mga bagay na ito ay nailagay sa universo, ang bilang na iyon ay tumataas sa isang geometric na pagunlad, kamangha-mangha. Ibig sabihin, tumingin ang pinuno sa selyadong Thunder Angel Core at sinabi, itong Mr. Dongfang Invincible, o mas senior, ang pinakamalakas na tao sa mahigit 38,000 planetang ito. Ito ay kailangang itanong ng malinaw. Pagkatapos ng lahat, kung gaano karaming mga mapagkukunan ang maaaring makuha dito, ngunit ang kabisera ay sapat na upang makapasok sa Galaxy Alliance sa hinaharap. Sa kakayahang umihi ni Hong Dali, hindi magiging sapat ang kaunting kapital para sayangin niya. Halos, ngunit hindi talaga. Umiling si Ka at sinabing, to be precise, siya ang may pinakamalakas na galaw. Kung tutusin, ang Beta Stars ay hindi may kukumpara sa maraming purong laban ng lahi dahil sa kanilang likas na pangangatawan. Kunin mo ang isang halimbawa, turo ni Dika sa mga taong sumusunod sa malayo.
Levi's na sumama sa amin, ang kanyang physical fitness ang pinakamalakas na nakita ko. Pero siguradong pinakamalakas ang mga galaw ni Dongfang Bubay. Ayon sa evaluation, ang mga galaw na ginagamit niya ay nasa pagitan ng level 3 hanggang level 4 martial arts. Anyway, masasabing invincible ito sa galaxy. Oo. Sa madaling salita, ito ay isang relic na iniwan ng isang senior master na may ikatlo hanggang ikaapat na antas ng martial arts. So malaki kaya ang posibilidad na may martial arts secrets na iniwan niya dito. Kahit walang secret book, with his net worth, dapat hindi masyadong masama ang mga naiwan niya, di ba? Actually speaking, sabi ni Dika, huminga at sinabing, sa Milky Way, nahahati ito sa dalawang bahagi. Ang una ay ang Galaxy Martial Arts Alliance. Ang bahaging ito ay kabilang sa proteksyon ng mga pangunahing planeta sa Galaxy Alliance. Ito ay halos katumbas ng hukbo o mersenaryong sistema. Ang iba pang bahagi ay ang Galaxy Business Alliance Group, na kung saan ay tinatawag na Union Pay Group. Ang bahaging ito ay nagbibigay ng iba't ibang pangangailangan sa buhay ng mga planeta ng miyembro ng Galaxy Alliance. Sa puntong ito, naunawaan ng pinuno. Ito ay katumbas ng hukbo at mga negosyante sa lupa. Ang militar ay may pananagutan sa pagprotekta sa bansa, at ang mga negosyante ay responsable sa pagpapatakbo ng iba't ibang mga proyekto upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Very understandable. Ngunit kabilang kami sa Union Pay Group. Nakangiting sabi ni Dika, it is a business matter. Sa totoo lang wala akong masyadong alam tungkol sa Galaxy Martial Arts Alliance. Pero itong si Mr. Dongfang Undefeated ay dapat kabilang sa grupong ito. Simple. Sa pangkalahatan, maraming specialized large-scale organization sa Galaxy Alliance, at bilyon-bilyon ang kwenta ng mga miyembro. Akala ko noong una ay hindi komprehensibo, pero hindi ko na naalala. Tingnan ang sukat, ang mga miyembro ay sinusukat sa bilyon. Upang kalkulahin, ito ay medyo nakakatakot. Maghintay tayo hanggang sa dumating si Dali sa gitna ng Galaxy Alliance. Ngumiti ang pinuno at umiling, medyo malaki ang dami ng impormasyon. Sa palagay ko ay hindi ito maaalala ni Dali kung ito ay sobra. Oo, susundan ko si Dali pagdating ng panahon, ngiti ni Dika. Totoo ito, ang impormasyon ay halos naiintindihan, kaya ang susunod na pangunahing hakbang ay upang i-activate ang malaking tao na ito. Kinolekta ni Hong Dali silang lahat. Mayroong 3 dito ngayon, at ang natitirang 2 ay nasa carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Big Fish. Sa ganitong paraan, medyo nahihiya pa ang pinuno, tungkol sa 5 Elements Wheel, kailangan ko pa kayong troublemayan para makabiyahe. Halika na, ang 2 pang piraso ng 5 Elements Wheel ay nasa sasakyang panghimpapawid ng Big Fish. Ha! Wala sila sa Dali. Matapos marinig ito, biglang sumigaw si Dika kay Hong Dali, namigay ka ng napakamahal na bagay. Tao. Oo, walang kahiyang tumanggaw si Hong Dali, kung hindi mo ito makakain, bakit ko itatago ang mga ito? Pagkatapos ay naisip niya ito at muling nagsalita, halos magalit ang pinuno. Kamatayan, kung papasok ka sandali, bawiin mo ang anumang gusto mo sa loob. Hindi kita mabibigyan ng mga sasakyang pangkalawakan at mechas. Tiyak na hindi namin maibibigay ang mga ganoong kostig na bagay. Nanginginig sa galit ang bibig ng hepe. Bastard, hindi mo ba alam kung anong uri ng magagandang bagay ang maaaring nasa loob? Hindi mo man lang nakita, kaya binigay mo. Pero syempre, napaka-epektibo pa rin ang mga salita ni Hong Dali. Napaiyak si Dika. Ikaw ay aking kapatid, at tiyak na magiging tayo na ito mula ngayon. Damn it, iyon ang kotse ni Dongfang Invincible. Sino ang nakakaalam kung anong mahahalagang bagay ang nasa loob nito? Tila kumakain ng karne si Hong Dali, at ang mga tao sa paligid niya ay hindi lamang umiinom ng sopas. Sa isang iglap lang, sumabog ang katapatan ni Dika kay Hong Dali. Syempre, hindi pa 100, pero malapit na. Pupunta ako ngayon. Nagmamadaling tumakbo palabas si Dika, Hepe, Dali, hintayin mo ako. Magmamadali ako. Sa pagkakataong ito ay magdadrive ako ng 8,000 kilometro bawat oras. Tingnan mo, kailangan mong bigyan ang mga tao ng ilang benepisyo kapag gumagawa ng mga bagay, tama ba? Nalungkot ang pinuno, ang bastos na ito ay napakalakas sa pagwagi sa puso ng mga tao. Kung titingnan ang ekspresyon ni Dika, siguradong isa na naman siyang bastard sa hinaharap. Kailan? Umalis si Dika, hinailan ng pinuno si Hong Dali at tinanong sa mahinang boses, Dali kailan mo balak pumunta sa universo? Kailangan ba yun? Kakaibang tiningnan ni Hong Dali ang pinuno, syempre mas maaga mas mabuti, sabik pa rin akong pumunta sa universo. Aba, parang, may bagong alibughang misyon ang batang ito. Wala siyang pakialam, at bamulong ang pinuno, pwede ka nang umalis, ngunit lagi kong nararamdaman na ang ating mundo ay hindi masyadong ligtas. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ni Dika? Kung makatagpo mo ang Zerg, maaari mong sirain ang isang planeta sa loob ng ilang araw. Kainin mo lahat. Paano kung magkasalubong talaga kami? Hay, ito ay talagang isang malubhang problema. Tama. Andito pa parents ko. Kailangan ko talagang mag-isip ng paraan. Kaya nandito pa rin ang mga magulang ko na nanliligaw sa akin.
Hindi tayo maaaring magdulot ng anumang gulo. May iiwan tayo. Sa ganitong paraan. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, paano kung kukuha pa ako ng ilang mechas na itatago? Alam mo rin ang tungkol dyan, isang kotse na gawa ng Tianying Automobile Company o isang bagay. Ito na ang hinihintay niya. Hindi hinihiling kay Hong Dali na panatilihin si Baziang at ang iba pa, kahit papaano kailangan niyang panatilihin ang ilang puwersa upang labanan. Kung makakakuha tayo ng libu-libong combat mechas o isang katulad nito, magiging mas ligtas ang mundo. Aba, gustong-gusto ng pinuno ang salitang nung at hindi niya alam kung paano ito makukuha, kaya palagi niyang ginagamit ang nung. Okay, let's talk. Ilan ang gusto mong makuha? Diretsyong tanong ng pinuno nang walang sinasabi. Anyway, kung mas marami kang kinikita, mas maraming pera ang iyong gagastusin. Sa tingin ko, gustong marinig ito ni Hong Dali. Nakakalungkot na napakaliit pa rin ang tingin ng pinuno sa sitwasyon. Ilan, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, bumuo tayo ng 100,000 gulan Shubaoshan Aster, bakal o kung ano paman, at pagkatapos ay magtayo ng sasakyang panghimpapawid. 188 barko ay ganoon lang. Hoy, ako ngayon ay isang taong maaaring lansagin ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, kaya dapat akong magsaya. Banal na tae. Oo nga, ang pinuno ay labis na natakot kaya siya ay nanumpa, sabihin mo sa akin na gumawa ng 180 sasakyang panghimpapawid. Ilan ang mayroon sa mundo? Wala akong magagawa, walang magawa si Hong Dali. Nagkibit balikat, ikaw ay alibughang, dapat malaki ang base. Okay, I'll try my best, walang magawa ang pinuno. Natural na pamilyar siya sa estilo ni Hong Dali, at pagkatapos ay tiyak na gumawa ng kondisyon, ngunit kailangan mo ring magbayad hanggat gusto mo. Tulong, ang susi ay walang gaanong bakal na magagamit sa lupa sa isang pagkakataon, at kung titingnan mo ang Star Carrier ni Dika, ito ay tila higit sa 20 kilometro ang haba, na maaari lamang ituring bilang isang average na carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang pagkakaiba sa Pro. Totoo yun, nag-isip sandali si Hong Dali, mabuti, para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang, magbabalik siya ng ilang mga metal na materyales, tulad nitong Teddy Alloy o isang katulad nito. Okay, then I will try to get some materials back when the time comes. Gagawa muna ako dito sa Earth. Anyway, Uncle Chief, kontakan mo lang si Goben then. Sister shall we have to go to the universe with me? Natapos niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, bigla niyang sinampal ang kanyang ulo, oo, nagsasalita tungkol dito, halos may nakalimutan ako. Anong nangyari? Nagtataka ang pinuno, ano ang nakalimutan mo? Hong Dali hindi siya sumagot, ngunit kinuha niya ang kanyang cellphone, Hey, Mr. Wang, may gusto akong itanong sa iyo. Mr. Wang. Wang Daoming. Siyang Master Dali, anong nangyayari? Napakaluwag ng boses ni Mr. Wang sa kabilang dulo ng telepono, tuturuan ko ang iyong maliit na batang lalaki na boxing. Mabilis itong natututo ng batang lalaki. Mas mahusay siya kaysa sa kanyang mga walang kakayahan na juniors. Higit pa. Lalo na ang dugong demonyong iyon, ang kanyang pangunawa ay mas mabagal kaysa kay Xiaobai Heko. Hindi ba't kalokohan iyon? Anak ko yan. Kahit na ginawa niya ito. Ganun ba? Nakangiting tanong ni Hong Dali, ano naman iyon? Maaari mo bang gamitin ang Shipot Yanjing Feast? Nang marinig ito ni Hong Dali, inisip muli ng pinuno ang nakasulat sa pader na bato noon. Nang marinig ko ang mga salitang, yung may kakayahan lamang na gumamit ng Shipot Yanjing Feast ang makakapag-pilot sa Venerable Mecha, kung hindi ay hindi nila magagawang gamitin ang 10,000 ng mga kakayahan ng Venerable Mecha, bigla akong nabigla. Ang matandang Boss Wang ay hindi maaaring oo. Sa pag-iisip nito, tumingin ang hepe kay Hong Dali at huminga ng malalim. Sinong nagsabing tanga ang lalaking ito? Napakabilis ng pag-ikot ng ulong ito. Shipot iyan nakakagulat na kamao. Oo nga, nang tanungin ito ni Hong Dali, agad na natigilan si Mr. Wang, Young Master Dali, paano mo malalaman na magagamit ko itong Stone Potion Shocking Fist? Pero ang lakas ko ngayon ay hindi pa rin. Oo naman, hindi nakakapagtakang napakalakas ni Old Boss Wang. Ang lalaking ito ay tunay na inapo ni Dongfang Bubay. Not to mention a direct descendant, at least nasa level siya ng mga disipulo at apo niya. Ang mga inapo ni Dongfang Bubay, ang 36 na kampyon ng Galaxy Mecha Fighting Competition, ang pinakamaalamat noong panahong iyon, ay nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Hong Dali ay biglang nagmistulang bedsheet na inihiya ng isang bata, na lumalawak ng walang hanggan sa limitadong espasyo. Kabanata 666, Record ng Phantom Demon. Nahulaan ko na, nakangiting sabi ni Hong Dali, Older Boss Wang, babalik si Dika para sunduin ang mga tao mamaya. Maaari mo bang isama si Xiaobai Heko at ang iba pa para sumama sa iyo? Okay. Iba ang sinabi ni Old Boss Wang. Sumang-ayon siya nang walang sinasabi at sinabing, magkita-kita tayo mamaya. Magkita tayo mamaya. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Hong Dali sa hepe at lahat ng tao sa paligid niya at nagtanong, ano ang ekspresyon mo? Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan ang kanyang mukha, may bulaklak ba sa aking mukha? Dali.
Sumugod si Tang Moxon, kinurot ang mukha ni Hong Dali, at tumingin sa paligid, paano mo nalaman? Si Mr. Wang ba ay inapo ni Dongfang Bubay? Iyon ang pinakamalakas na inapo ng pamilya ng Galaxy Warrior, si Dongfang Bubay. Isang miyembro ng Beta Stars, ang Galactic Nobles. Ang pangkalahatang kampyon ng 36th East Galaxy Mecha Fighting Competition. Walang biro. Ang kanyang mga inapo ay talagang nasa ilalim ng utos ni Hong Dali, ito. Siyempre, ito ay hula, hindi nagulat si Hong Dali, ano ang problema? Napakalakas ng kung fu ni Old Wang, at siya ay isang inapo ng sinaunang martial arts. Si Dongfang Bubay ay isa ring fighting champion, at siya ay nagpakita sa ating langit. Madali silang makisali. Kung mas madali. O Diyos ko, tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha, ito ay pareho lang. Mayroon bang anumang benepisyo? Nagpadala ako ng isang tao para magtanong. Hindi nagtagal, medyo nakatulog si Hong Dali matapos tumakbo pabalik-balik ngayon. Hinayla niya si Li Nianwei at humiga sa kanyang kondangan, okay, magpahinga muna tayo. Idlip muna ako. Lahat. Nasa harap ang core ng Thunder Angel, at naghihintay sa loob ang Venerable Mecha para buksan ang pinto. Maaaring nasa loob din ang kayamanan ni Dongfang Bubay. Paano ka pa makakatulog sa ganitong oras? Well, itong walang pusong lalaki lang ang may ganitong kakayahan. Anyway, hindi mapakali ang iba. Master Dali. Lumipas ang oras sa isang kisap mata, hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Mr. Wang, ang boses ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Hong Dali. Master Dali, nandito na ako, gumising ka. Oh, nandito na. Tulala na bumangon si Hong Dali, gaano katagal na? Kanina pa. Napangiti si Mr. Wang sa harap ni Hong Dali. Master Dali, tinawag mo ba ako dito dahil sa Shipot Ian Jingquan incident? Sabi niya at tumingin sa pader ng bundok sa itaas. Oo, kinusot ni Hong Dali ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakangiti siyang nagtanong, tungkol sa kwentong ito tungkol sa nakagigimbal na kamao. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito? Mas gusto kong makinig sa mga kwento. Tapos na. Iniutos ni Master Dali na dapat itong gawin. Tapos umupo lahat sa sahig, bago si Dika. Fan lang ng Galactic Mecha Fighting. Sa oras na ito, ang inapo ni Dongfang Bubay ay nasa tabi niya, at halos tumindig ang kanyang mga tainga. Hindi madali, iyon ay si Dongfang Undefeated, ang pinakamalakas na manlalaro sa Eastern Galaxy sa kasaysayan ng Galaxy Mecha Fighting Competition. Ang kanyang mga inapo ay nasa paligid, ang pagkakataong ito ay bihira. Speaking of which, ang dating founder ng aming lineage ay pinangalan ng Venerable Chanji. Ayon sa kanyang sinabi, ang kanyang hometown ay talagang malapit sa Shuiling Village. Huminga ng malalim si Wang Daoming at nagsimulang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang amo. Kwento ng pinto. Ito ay sa paligid ng Song Dynasty. Noong panahong iyon, ang Liao at Song Dynasties ay nasa digmaan. Ang aking ninuno ay lumabas ng wala sa oras at talagang pumatay ng maraming tao ng Liao. Hindi ko alam ang tiyak na proseso. Anyway, ito ay malamang na ganito. Ilang beses pagkatapos ng digmaan, ang aking ninuno ay nakipaglaban ng husto. Matapos ang digmaan ay hamupa sa maikling panahon, ang aking ninuno ay nagtatag ng isang sekta na tinatawag na Yinu Sect. Nag-recruit siya ng mga disipulo, nagtatag ng mga sekta, at nagturo ng iba't ibang kakaibang kasanayan. Ito ay naging maunlad ng ilang sandali. Sa bandang huli, dapat malaman ng lahat na ang kapaligiran sa dinastiyang Song ay napakahigpit sa paggamit ng dahas, bukod pa rito, maraming mabubuti at masasamang alagad, at marami sa kanila ang malikot dahil natuto sila ng kung fu. Kaya't ang aking ninuno ay isang mabangis na tao na gumamit ng martial arts. Originally, sa lakas ng aking ninuno, walang kalaban-laban sa kanya ang mga ordinaryong opisyal at sundalong iyon, ngunit nasaroon din siya ng loob noong panahong iyon dahil karamihan sa mga disipulong sinanay niya ay hindi gumagamit ng martial arts. Ang pag-aaral ay dapat isabuhay. Kaya't pagkatapos na makatakas ang master, pumunta siya sa pag-iisa at pinalitan ang pangalan ng sect na Hidden Trace Sect. Ang kung fu ay nagsimulang ipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, hindi mula sa anak hanggang sa anak na babae. Ngunit dapat mong malaman na ang isang guro ay namumuno sa isang disipulo, at ang disipulo ay maaaring matuto mula sa guro. Ika-67 baitang ay itinuturing na isang magandang bagay, kaya nakita ng patriarka na ang kung fu ng kanyang mga inapo ay ibang-iba sa kanyang sarili, at naramdaman niyang hindi ito ang paraan upang pumunta. Sa huli, itinala niya ang lahat ng kanyang natutunan sa isang maliit na libro, at pinangalanan ito ng mga demons. Ang record, at pinangalanan ito ng mga demons. Paglaon, nagbago ang mga bagay at ang lahi ng ninuno ay karaniwang hindi na magagamit. Maswerte ako na hindi sinasadyang matuklasan ang Huan Mo Lu, at pagkatapos ay napagtanto ko na natututo ako ng kung fu ng Hidden Trace Sect. Alam ko rin ang ilan sa kasaysayan ng sekta. Siyempre, pagtatapos ni Wang Daoming, ang Grandmaster, ay nagtala lamang ng tungkol sa mga bagay na Han sa Lo. San sinukob. Pero binasa ko pa rin. Ito ay lumabas, dahil maraming mga bagay at teorya sa loob nito na hindi kailanman makikita sa Central Plains ng dinastiyang Song. Matapos ipaliwanag ni Wang Daoming ang lahat, naunawaan ng lahat ang nangyari.
Sa madaling salita, ito ay ang kwento ni Dongfang Bubay na nakatagpo ang Zerg sa universo, gumagala sa langit sa lupa, at pagkatapos ay sumanib sa kapaligiran noong panahong iyon at nagtatag ng isang sekta. Ang kwento ay kaya-kaya, at ang lahat ay maaari lamang hulaan sa mga tiyak na kaganapan sa nakaraan. Maaaring nawala ang katotohanan sa malawak na ilog ng kasaysayan. Teacher Wang, tanong ng pinuno sa mahinang boses mula sa gilid, kung gayon si Dongfang Bubay, o, ang iyong ninuno na si Mo Chanji, ay hindi man lang sinubukang pagbutihin ang antas ng agham at teknolohiya nang siya ay dumating sa Earth. Walang ganoong bagay sa Fantasy Demon Record, ay record ito. No wonder tanong ng chief. Dahil sa isip ng bawat isa, kapag ang isang modernong tao ay napunta sa isang lugar kung saan ang teknolohiya ay sobrang umunlad, tiyak na iisipin niya ang pagpapabuti ng teknolohiya. Ngunit itong si Mo Chanji ay hindi umakyat sa puno ng teknolohiya, na medyo kakaiba. Hindi, pinag-isipang mabuti ni Wang Daoming at pinagtibay, natatandaan kong malabo itong binanggit sa Huan Mo Lu, sabi ng founder, ngunit martial arts lang ang hinahabol ko sa buhay ko at wala akong interes sa kahit ano pa. Sinabi rin niya, ayokong magbago. Ang mundo, o kung ano paman, malamang na nangangahulugan ito na hindi ko gustong magbago sa mundo, masyadong marami. Pagkatapos sabihin ito, naunawaan ito ng lahat. To put it bluntly, Dongfang Bubay ay isang martial arts idiot. Wala siyang ibang hilig maliban sa martial arts. Tinatamad siyang umakyat sa technology tree. Kaya nabaling ang atensyon ng lahat kay Hong Dali. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Kakaibang tanong ni Hong Dali, may bulaklak ako sa mukha. Wala kang bulaklak, tumawa ang hepe at pinagalitan, kahit na makatagpo ako ng isang tulad mo, totoo na ang isang pamilya ay hindi pumapasok sa bahay. Alam mo lamang kung paano gumastos, at ang silangan ay walang talo. Ang senior ay marunong lamang magsanay ng martial arts, at kayong dalawa ay nagsama, ngunit maaari kang maging mas malakas. Alam mo kung paano umakyat sa puno ng teknolohiya. Oops! Nang sabihin niya ito, agad na naramdaman ni Hong Dali na lumiwanag ang kanyang mukha. Lahat tayo ay nakatali sa senior na si Dongfang Bubay. Matapos marinig ang kwento, bumalik ang mga mata ng lahat kay Wang Daoming. Ngayon ay malinaw na, hindi nakakagulat na ayaw tumanggap ni Wang Daoming ng isang disipulo. Ang dahilan ng usapin ay nasa nagtatag pa rin, si Dongfang Bubay, hindi ba sinabi ni Wang Daoming? Dahil lang masama ang ugali ng apprentice na tinanggap niya. Dahil dito, nagdusa ang amo. Teacher Wang, bagamat ayaw niya, kailangan pa ring itanong ng pinuno, kung gayon. The Record of Phantom Demons. Iniingatan mo pa rin ba ito? Yung libro. Dapat itago mo pa rin, alam mo ba? Let me think about it, nag-isip si Mr. Wang ng mahabang panahon, at sa wakas ay napakamot sa tuktok ng kanyang ulo ng ilang buhok, pero parang hindi ko maalala kung saan ito ilalagay. Iyon ang unang mandirigma ng Eastern Galaxy, si Dongfang Bu. Ang lihim na libro ay isinulat ng isang taunan. Galit na sinabi ng pinuno, nawala mo lang ba ito ng ganito? O Diyos ko, napakalaking kayamanan. Ang unang mandirigma ng Galaxy, ang 36 na nagwagi ng Galaxy Mecha Fighting Competition, ang natatanging sekreto ni Dongfang Bubay. Hindi mo man lang maalala. Bakit ka ba nababalisa? Maghintay ka lang at isipin mo. Medyo nababalisa din si Wang Daoming, naaalala ko na inilagay ko ito sa isang napakalihim na lugar. Saan ko ito inilagay? Teacher Wang, maaari mo bang tandaan ito? Sumigaw si Dika mula sa gilid, iyan ang sikretong aklat ng Dongfang Invincible. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa ilang daang milyong mga barya sa Galaxy sa black market ng Galaxy. Kung ibabalik ito sa mga kamay ng mga maharlikang Galaxy Beta Star, gagawin nila ngunit kahit na may utang ka sa amin, mas malaki ang halaga nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay kabilang sa unang mandirigma ng East Galaxy. Ang halaga ng bagay na ito ay hindi masusukat. Hayaan mo akong pag-isipan ito, sa wakas ay naalala ni Wang Daoming ang isang bagay, naaalala ko na inilibing ko ang bagay na iyon sa isang lugar ilang dekada na ang nakakaraan, malapit sa ating Tianjin City, tila nasa bundok. Kung gayon, nasaan ang bundok? Ang puno ay nag-aalalang nagtanong, aling bundok ito? Mayroon kaming mga bundok sa kanluran ng Tianjin City, seryosong sabi ni Wang Daoming, pwede bang ibaon na lang natin ang bundok sa kanluran? Lahat, o Diyos ko, napakagandang bagay ang nakabaon sa mga bundok. Oo, mahirap hanapin ito sa mga bundok sa kanluran. Mahirap maghanap ng ganoon kaalagang bagay. Sandali lang. Medyo malaki ang dami ng impormasyon. Itinaas ng pinuno ang kanyang kamay, at ang iba ay mabilis na tumahimik, sa kanluran ng Tianjin City, sa mga bundok, tila mayroon lamang Hangzhou Mountain sa kanluran ng Tianjin City. Nang sabihin niya ito, napatingin ang lahat kay Hong Dali. Hong Dali, ano ang tinitingnan mo sa akin? Wala akong anumang bulaklak sa aking mukha. Bastos ka. Sumugod ang pinuno at hinawakan ang leeg ni Hong Dali, inilibing ni Teacher Wang ang sikretong aklat sa iyong bahay oo. Nima, wala ba ito sa aking negosyo? Ano ang kinalaman ko na ibinaon niya ang lihim niyang libro? Sumigaw si Hong Dali sa mataas na presyo, ayokong matuto ng martial arts. Paano ko nalaman kung saan siya inilibing? Sumigaw ang pinuno, kanluran ng Tianjin City sa kabundukan. Ang buong bundok na iyon ay pag-aari mo.
Kung hindi mo ito ililibing sa iyong bahay. Hindi ko alam. Sabi ni Hong Dali sa malungkot na tono, hindi ko alam kung saan inilibing si Mr. Wang. Hoy, Mr. Wang, sa bahay ko ba talaga kayo inilibing? Mukhang ganoon, napakalungkot na sabi ni Mr. Wang, naaalala ko na ang lokasyon ay tila tahanan mo. Doon. Napakaganda ng mga numero sa kabanatang ito, 666, swertihin ko ang mga kapatid ni Hao Meng sa 666. Kabanata 667, pagpasok sa core ng Thunder Angel. Sa kanyang lola, direktang kinuha ng hepe ang telepono, Wigyu, nasaan ka? Hong Wigyu, Chief, bakit mo naalala na tawagan ako? Nandito pa rin ako sa Tianhai, at ang Chamber of Commerce ay kasalukuyang nasa huling yugto. Na-promote ako sa isang oligarko. Ano ang problema ko? May problema, nag-aalalang sabi ng hepe, tawagan ka agad ang iyong pamilya at sabihin sa iyong mga lingkod na mag-ingat na huwag maglabas ng anumang libro sa Hangu Villa. Nagtatakang tanong ni Hong Wigyu, may problema ba sa mga libro natin? May problema, malaking problema. Sinabi ng pinuno, anyway, sabihin mo lang sa akin na walang pinapayagang mailabas sa villa. Kung hindi, magkakaroon ng malaking gulo. Oh, okay, walang espesyal na ideya si Hong Wigyu. Anyway, hindi siya natatakot sa anino, at hindi siya sasaktan ng isa pang leader. Anyway, wala si Roxy sa bahay, mag-aayos ako. Sandali lang. Matapos tawagan at isara ang Hangu Villa, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang hepe at sinabing, nakakatakot talaga. Pagkatapos na sa wakas ay may segowa ang pagsasaayos, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ng lahat. Ngayon ay naunawaan na nila na si Hong Dali ay talagang isang taong hindi mahuhulog sa bitag ng pagiging isang depressed master. Siya ay ipinanganak sa ikalawang henerasyon ng kayamanan. Ito ay hindi pa sa labas ng universo. Tingnan ang yaman ng kanyang pamilya, 2 meka na ganap na gawa sa Im-Alloy, ang interstellar fortress na si Thunder Angel, sa ilalim ng kanyang pamumuno ang inapo ni Dongfang Bubay, ang unang mandirigma sa kalawakan, at sa harap niya mismo ay isang venerable mechas, at isang kopya ng The Book of Fantasy and Demons, na maaaring ibenta sa halagang daan-daang milyon, at maging sa lahat ng 10 quadrillion mga galaxy, siya bilang merienda. Ito lang yata ang kayang gawin ng biological son ng Diyos, di ba? Paano mo pa hihilingin sa iba na mabuhay? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, wala akong bulaklak sa aking mukha. Wala kang bulaklak. Bamulong si Dika, ang mayroon ka ay pera. Siyempre. Anuman ang nasa mukha ni Hong Dali, ang kwento ng Dongfang Invincible ay sa wakas ay natapos na, at ang lahat ay ibinaling ang kanilang atensyon sa kaibuturan ng interstellar fortress na Thunder Angel. Dika, paano natin bubuksan itong Thunder Angel core? Napatingin ng pinuno kay Lin Chuyin at Zhang Yi na paparating. Bawat isa sa kanila ay mayroong 5 elements wheel component, kasama sina Hong Dali, Tang Moxon, at Li Nianwei, iyon lang. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kung tutusin, masasabing anak lang ng Starfleet Captain si Dika. Ang mga advanced na bagay tulad ng 5 elements wheel ay hindi isang bagay na mayroon siyang access, masasabi ko lang na subukan ng iba't ibang paraan. Halimbawa, pagsamahin ng 5 bagay o isang bagay. Okay, tumayo ka agad si Hong Dali, kung gayon, tingnan natin kung gumagana o hindi. Pinangunahan niya ang daan, at sinundan siya ng lahat hanggang sa marating nila ang ubod ng Thunder Angel. Hinubad ni Hong Dali ang Hong Yumo bracelet sa kanyang palso. Bamulong siya, sana walang lamok sa universo. Napakabisa ng pulse eris na ito sa pagtatiboy ng mga insekto. Napakaraming lamok, inilabas ni Tang Moxon ang malinaw na singsing ng tubig, subukan muna natin. Hindi nagtagal, ang Hanggayu-wood bracelet ni Hong Dali, ang malinaw na tubig na singsing ni Tang Moxon, ang dark gold na hikaw ni Li Nianwei, at ang makapal na earth ring ni Lin Chuyin. Kasama ng Hellfire Orb ni Zhang Yi, lahat ng 5 item ng 5 elements wheel ay pinagsama-sama. Ito ay talagang mahiwagang. Matapos magsama-sama ang 5 bagay na ito, lahat sila ay lumutang at nakaayos sa isang bilog sa kalangitan sa paraang ang ginto ay nagbunga ng tubig, ang tubig ay nagbunga ng kahoy, ang kahoy ay nagbunga ng apoy, ang apoy ay nagbunga ng lupa, at ang lupa ay nagbunga ng ginto. Unti-unting kumalat ang propaganda sa langit. Sa tuwing umiikot ang 5 bagay na ito, ang ilan sa mga dumi sa loob ay mapupunit. Pagkatapos ng pag-ikot ng humigit kumulang 20 segundo, sila ay naging 5 grupo ng mga purong elemento. Pagkatapos noon, pabilis ng pabilis ang pag-ikot nila, at ito sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng marahas ang lupa, na parabang ang buong bulubunduking lugar ay nakaranas ng lindol, na naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay medyo hindi matatag. Siyempre, maliban kay Hong Dali. Ang lindol ay tumagal ng mahigit 10 segundo. Pagkatapos ay unti-unting nagpapatatag. Tulad ng para sa core ng Thunder Angel, ang metal sa ibabaw ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umikot ang 5 elements wheel, at pagkatapos ay isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa gitna ng bilog, na nagniningning mismo sa ubod ng Thunder Angel. Rumble! Isang mahinang boses ang tumunog, at sa harap mismo ng 5 elements wheel, ang ubod ng Thunder Angel sa wakas ay nagbukas ng pinto.
Ito ay isang parihabang gate na may taas na 30 metro, at inaabangan ito ng lahat. Anong uri ng mga kayamanan ang mayroon sa kotse ni Dongfang Bubay, ang unang mandirigma ng East Galaxy? Kung tutuusin, sa net worth ni Dongfang Bubay, maraming malalaking bagay, at dapat marami ring maliliit. Sa kahabaan ng bukas na daanan ng pasukan, ang lahat ay naglalakad ng magkakagrupo at maingat na sumulong. Sa dulo ng daanan, may dalawa pang pintuan. Ang isa sa mga pinto sa gilid ng daanan ay halos 30 metro ang taas, at ito ay dapat kung saan nakaparada ang Venerable Mecha. Direkta sa harap ay isang mas maliit na pinto, ngunit nang makita ito ng lahat, sila ay natigilan. Iyan, sa kaliwa lang ng pinto, sa dingding ng daanan na gawa sa Teddy Alloy, mayroong maraming mga gasgas. Ang mga gasgas ay 1 o 2 metro ang haba, ang pinakamaliit ay 1 o 2 talampakan, at halos 1 pulgada ang lalim. Sila ay lubhang nakakatakot. Diyos, nagkaroon ng labanan dito. Ito. Sa sandaling nakita ni Dika ang eksenang ito, naunawaan niya kaagad, dapat itong sanhi ng Zerg. Sinabi ni Mr. Dongfang Invincible na nasira niya ang space shock engine nang makaharap niya ang Zerg. Ito ay dapat na sanhi ng pagpasok ng Zerg sa core ng Thunder Angel. Kung ganoon, hindi ba? Hindi kaya may Zerg sa cab sa harap ko. Sa pag-aakalang baka may Zerg sa loob ng taxi, agad na nang inig si Dika, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod at noo. Iyan ay ang Zerg, ang pinakamabangis at marahas na lahi sa universo. Wala silang sense at ang tanging alam nila ay pagpatay. May Zerg ba dito? Huminga si Hongdali, at pagkatapos ay tumingin kay Levi na sumusunod sa kanya. Kuya Levi, ang galing mo, mangyaring protektahan kami mamaya. Young Master, huwag kang mag-alala, Hongdali na ngayon sa buong antas ng aura. Ang kasalukuyang pinakamataas na lakas ni Levi ay umabot na sa humigit kumulang 1,400, at ang kanyang tiwala sa sarili ay hindi pa nagagawa. Kahit na mayroong Zerg sa loob nito, tinatayang ang pakikipagtagpo sa kanya ay magtatapos sa trahedya, at pagkatapos ay magiging isang bagay na pananaliksik sa laboratorio. Huminga ng 2 malalim si Dika, at sa kadahan-daang itinaas ang kanyang kamay, nandito na tayo. Sayang naman kung matatakot ka at hindi ka pumasok. Lumaban ka. Sabi niya at pinindot ang cockpit button. Pindutan ng pinto. Boom! Isang mekanikal na dagandong ang tumunog, at dahan-daang bumukas ang pinto ng taxi. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag. Dahil dito, pagpasok pa lang ni Dika sa operation room ng Thunder Angel Core, agad siyang sumigaw na may nakakabasag na boses, God! Look what I found! Ano ito? Grabe naman! Narinig ang sigaw ni Dika, lahat ay nagmadaling pumasok. Itinuro ni Dika ang isang napakalaking bangkay na parang insekto sa kanyang harapan na halos natuyo na takot na sinabi, Zerg, ito nga ang bangkay ni Zerg. Isa itong malaking bangkay ng Zerg na may taas na 5 metro, at kakaiba ang hitsura nito. Ito ay tulad ng earthworm mula sa Starship Troopers na nakita ni Hongdali sa Earth dati. Ito ay may malalaking panga na halos 1 talampakan ng haba, isang pares ng malalaking itim na mata na kasing laki ng mga football, at natatakpan ng madilim na berdeng carapace. Humakbang siya at sinaksak ito gamit ang patalim na dala niya. Hindi ito gumagalaw, ni isang kalmo ay hindi naiwan. Ito ba ang Zerg sa universo? Lumingon ang pinuno at tinanong si Dika, mukhang napakalakas ng taong ito. Oo, napakaseryoso ng ekspresyon ni Dika, ito ay isang katamtamang agresibong Zerg. Ito ay tinatawag na Green Rainbow Iron-Eyed Insect, at ang carapace nito ay hindi masusugatan. Kahit na ang pangunahing baril ng isang interstellar battleship ay hindi kayang sirain ang marami sa mga bagay na ito sa isang putok. Nakakatakot. Para siyang pinatay gamit ang mga kamay, na sadyang hindi ka panipaniwala. Sabi niya na hindi makapaniwala. Sa kanyang karanasan sa universo, natural niyang naunawaan kung gaano kahirap ang ganoong bagay. Ang berdeng bahaghari na ito ay insektong may mata na bakal ay hindi masusugatan sa kanyang carapace. Madaling umasa sa pangunahing baril ng Star Carrier para sunugin ito hanggang abo sa isang putok. Ngunit hindi madaling patayin ang Zerg sa core ng Thunder Angel sa pamamagitan ng malapit na labanan. Wow! Ito ay mabuti, labis na natakot si Dika sa bagay na ito, ngunit si Zhang Yi, na sumunod sa tabi niya, ay nakita ito ng may maliwanag na mga mata. Itinuro niya ang katawan ng surot na may berdeng mata at tuwang-tuwang sinabi, maaari ko bang alisin ang bagay na ito? Pakiramdam ko ay magiging kapaki-pakinabang sa akin ang mga djinn nito. Bueno, hayaang kumalat itong Zerg Queen. Nakalimutan ko. Okay, nag-aatubili na tumango ang pinuno, tandaan, dapat kang mag-ingat, 1.2 milyong beses, huwag maging sanhi ng anumang bagay, lalo na siguraduhin wala kang gagawin sa iyong mga djinn. Kung makikipag-ugnay tayo sa pugad ng taong ito, ang ating planeta ay magkakaroon ng malaking problema. Sa katunayan, ang pag-aaral sa bangkay ng Zerg na ito ay talagang isang malaking panganib. Gayunpaman, pinag-isipang mabuti ng pinuno at sa wakas ay nagpasya na ibigay ito kay Zhang Yi. Sa anumang kaso, ang papel na maaaring gampanan ng bagay na ito sa mga kamay ni Zhang Yi ay higit na mas mahusay kaysa kung ilalagay ito sa ibang lugar. Lahat ng bagay sa universo ay may mga panganib.
Sa sandaling malantad ang bug na ito, maaaring konektado ito sa Zerg Mother Nest. Walang silbi ang matakot. Ang magagawa natin ngayon ay subukan ang ating makakaya upang matiyak na magagamit ang lahat sa buong potensyal nito. Maaaring isang magandang bagay kung maaari nating gawing isang makapangyarihang mandirigma sa kalawakan ang taong ito. Salamat, Tito Chief. Tuwang-tuwa si Zhang Yi kaya sumugod siya at niyakap ang mga paa ng insekto na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ko talaga alam kung gaano kalakas ang insektong ito. Tungkol sa mga Jin, ngunit pakiramdam ko ay mas malakas ito kaysa sa mga bug sa lupa. Kalokohan, hindi kaya makapangyarihan. Iyan ay isang bagay na pinag-uusapan ng mga tao sa universo na parang baliw. Kita mo, takot na takot si Dika na halos damaykit na siya sa sulok. Chapter 668, manatili sandali at huwag umalis pagkatapos ng klase. Speaking of which, lam-ingaling si Hong Dali sa paligid, wala dito. Isa lang itong bangkay ng surot, at parang computer. Kuya Dika, ito ba ang utak na sinasabi mo? Hindi ba? Magagamit mo ba ang bagay na ito? Ang taxi kung saan nakaupo ang lahat sa oras na ito ay isang napakarilag na bulwagan na 20 metro ang taas at halos 200 metro ang haba. Ang lahat ng mga uri ng kagamitan sa loob ay mukhang napakamarangyang at kat-anji tanging. Ngayon, ang mga bagay na ito ay malinaw na mga elektronikong aparato sa unang tingin. Tinataya na ang matalinong bagay sa utak na binanggit ni Hong Dali ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Hindi ko masabi, I'll try my best to give it a try. Bagamat bangkay ang berde at bahaghari na surot na may mata na bakal at hindi tumatalon at maninakit ng sinuman, hindi na ganoon kitikot si Dika. Siya ay humakbang pasulong at sinabi, sana si Mr. Dongfang Invincible ay hindi nagtakda ng masyadong mataas na limitasyon, kung hindi, hindi ko ito mapapatakbo. Ang susi ay kung mayroong anumang mabuti sa core na ito, dapat itong buksan sa pamamagitan ng utak. Siya habang nagsasalita, naglakad siya papunta kay Jinaw at pinindot muna ang energy button. Pagkatapos ay tumunog ang isang impit na tunog, at ang orihinal na madilim na bulwagan ay biglang lumiwanag sa mga ilaw. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad mula sa itaas ng bulwagan, na nagpaliwanag sa buong bulwagan. Hindi nagtagal, lumiwanag ang mala-computer na aparato, at pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang hugis tao na imahe sa lupa sa gitna ng taxi. Ito ay isang projection ng tao na humigit kumulang 1.8 metro ang taas, nakasuot ng itim na damit, bagaman ito ay katulad ng lupa. Ang mga karaniwang estilo sa internet ay hindi pareho, ngunit ang hugis ay dapat nakatulad ng isang suit. Bulalas ni Dika, walang mga paghihigpit. Ito ay isang high-end na produkto. Isang advanced na utak ng katalinuhan na may kamalayan sa sarili. Porsyento yan at tumawag ang advanced na intelligence brain projection na ito, ngunit hindi maintindihan ng lahat. Ano? Tio Jinaw, hindi namin naiintindihan ang sinasabi mo, sabi ni Hong Dali, maaari ka bang gumamit ng software sa pagsasalin upang isalin ito? Sabi ni Dika. Tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing, iyan ang personal na intelektual na mayordomo ni Dongfang Bubay. Ganyan ka ba makipag-usap sa iba? Katahimikan. Makalipas ang 1 minuto. Hindi talaga madali. Mahigit 1,000 taon na akong naghihintay, at sa wakas ay may tao na rito. Ang matalinong mayordomo ni Dongfang Bubay ay tumingin kay Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, binata, natipon mo na silang lahat. Saka lang kami pumasok. Pupunta ka ba dito? Hindi madaling makuha ang 5 elements wheel. Magaling ka. Kaya. Namula si Hong Dali at sinabing, ituloy mo yan. Sabi niya. Eto na. Si Tang Moxon sa gilid ay biglang nagsalita ng kakaiba, Nga pala, nasaan ang 5 elements wheel? Ngayon lang, lahat ng atensyon ay nakatuon sa pagbukas ng pinto. Bakit hindi mo nakikita ngayon ang 5 elements wheel? Ito ang 5 elements wheel. Iyan ay isang malaking kayamanan. Kung ang bagay na ito ay nawala, ito ay magiging isang mabigat na pagkawala. Buti na lang at naroon ang matalinong mayordomo ni Dongfang Bubay. Kumaway siya kay Hong Dali at sinabing, huwag ka nang mag-alala patungkol dyan. Makikilala ng 5 elements wheel ang Panginoon nito. Hanggat hindi namamatay ang master, palagi siyang gumagala sa master at magagamit anumang oras. Tawagan mo ako dito. Huwag mong sabihin binata, dito ka muna. Ayan na, walang malay na naisip ni Hong Dali, little 5 elements wheel, halika rito. Oo naman, kasunod ng tawag ni Hong Dali, dumating ang 5 elemento. Biglang pinalibutan ng mga globo ng 5 elemento si Hong Dali, at lahat ay nakahinga ng maluwag nang makita nila ang eksenang ito. Oo, bukwo. Nagpahayag ng kasiyahan si Hong Dali habang pinagmamasdan ng 5 elements wheel na umiikot sa kanyang paligid. Lumakad siya pasulong, tumingin sa matalinong mayordomo ni Dongfang Bubay, at nakangiting sinabi, Tito Butler, hinahanap mo ba ako? Anyway, ang taong ito ay palaging napakamagalang, at hindi alintana kung ito ay isang projected portrait lamang, pinananatili pa rin niya ang kanyang saloobin. Medyo magalang. Kung tutuusin, ang matalinong butler na ito ay umiral ng mahigit 1,000 taon, kaya hindi naman dehado ang pagtawag sa kanya ng tiyuhin. Medyo sweet ang binata.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Kaneng, ang matalinong mayordomo, ay tinawag na tiyuhin ng napakatagal, kaya't siya ay napakasaya, napakabuti, binata, napakagalang mo. Ako ay natutuwa tungkol dito. Pahalagahan ito. Dahil nandito ka, ibig sabihin, tayo ang nakatadhana, kaya handa ka bang makinig sa akin na pag-usapan ang lahat? Gulat na tumingin si Dika, oh Diyos ko, isa ka talagang nakakaalam sa sarili na advanced intelligence. Butler, si Dongfang Bubay ay hindi isang ordinaryong tao. Ang ganitong bagay ay hindi isang high-end na produkto na mabibili ng pera. Ahaha, flattered ka, syempre, nagulat si Dika, pero medyo kalmado si Hong Dali. Napakamot siya sa kanyang buhok dahil sa kahihiyan, sa totoo lang, hindi ito kasing ganda ng sinabi mo, handa akong makinig sa kwento, Tito Butler, pakisabi muna sa akin. Sa oras na ito, ang matalinong mayordomo ay nagsimulang magsalita ng dahan-dahan, binatang lalaki, nakuha mo ang aking pabor. Paano kung sabihin kung gusto kong ituro sa iyo ang lahat ng natutunan ng aking amo? Matapos marinig ang mga salita ng matalinong mayordomo, lahat ng tao sa silid ay agad na natamba. Huminga ng hangin. Iyon ang mayordomo ni Dongfang Bubay, ang KT-wala na nanalo sa Galaxy Mecha Fighting Competition ng 36 na sunod-sunod na beses. Dapat marami siyang fighting procedures. Kung mayroon pa, ibibigay ni Dongfang Bubay sa kanya ang lahat ng kanyang pag-aaral sa buong buhay. Hindi imposible para sa matalinong mayordomo na panatilihin itong ligtas, ngunit ngayon ay talagang sinabi niya na gusto niyang ipasa ang lahat ng natutunan niya kay Hong Dali, kaya dapat na siya ay isang pangatlong antas ng martial arts master, hindi ba? Ngunit halata na ang matalinong mayordomo ay nakatadhana na magkaroon ng problema sa bigong si Hong Dali, na umiling-iling na parang kalansing, kung ayaw mong matuto, ayaw kong matuto ng mga bagay tulad ng pakikipag-away at pagpatay. Bilang isang super guy, kaya ng iba. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na maaaring malutas. Mabuhay ang tunay na sikreto ng alibughang anak. Nako, ang mga kakayahan ng aking Panginoon ay naibigay na at walang may gusto sa kanila. Oo nga, ang matalinong mayordomo ay nagpahayag na siya ay labis na nasaktan. Bagamat hindi siya totoong tao, ang kanyang ekspresyon ay talagang mukhang napakadismaya, kahit ano paman, ito rin ang ipinagmamalaki ng aking Panginoon. Sayang, sayang. Ano ang tungkol doon? Tanong ni Hong Dali, hindi mo ito maipapasa sa iba. Luji ako. Sinabi niya kay Mr. Wang, matandang Mr. Wang, halika at kilalanin ang tiyuhin ng Grandmaster. Si Wang Daoming ay humakbang pasulong at magalang na yumuko sa matalinong mayordomo. Nakilala ni Wang Daoming, isang inapo na alagad, ang mayordomo ng ninuno. Bagamat siya ay isang matalinong mayordomo, siya ay maituturing na isang taong matagal nang nakasama ni Dongfang Bubay. Ang pagtanggap ng kagandahang loob mula kay Wang Daoming, isang inapo na disipulo ni Dongfang Bubay, ay hindi binibilang. Sobra. Oh. Ang matalinong mayordomo ay tumingin kay Wang Daoming, tumango, at nagtanong, ilan sa kung fu ng aking master ang natutunan mo? Umiling si Wang Daoming, ang aking disipulo ay hanggal, at natutunan niya lamang ang tungkol sa 30% nito. Well, 30%, medyo maikli lang talaga. Nanghihinayang sinabi ng matalinong mayordomo, sayang naman ang galing ng aking amo. Pero hindi mo kasalanan. Sa paglipas ng mga taon, malamang na nawala sa iyo ang iyong martial arts essence. Kung maaari kang matuto ng 30%, ito ay itinuturing na isang maliit na tagumpay. Magalang na sumaludo si Wang Daoming, salamat sa papuri, senyor. Sa oras na ito, lahat ay nakatingin sa matalinong mayordomo. Dapat mong malaman na ito ay isang walang katulad na powerhouse. Kung siya ay maaaring magturo ng isa't kalahating galaw, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa virtual na mundo. Anong uri ng martial arts ang napakagaling? Ito ay dapat na hindi bababa sa antas ng 3 o mas mataas, tama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sabihin ito ng matalinong mayordomo, natahimik ang buong lugar sa loob ng 5 minuto, at pagkatapos ay tahimik siyang bumantong hininga. Sa kasamaang palad, kung tutuusin, matatawag lang akong matalinong mayordomo, at ang maituturo ko sa iyo ay halos 30%. Kapatid mo. Matapos marinig ito ng lahat, halos sugurin ka na nila. Hindi mo ako matuturuan kung ano ang gagawin sa mga bagay na hindi maintindihan. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi, muling tumaas ang puso ng lahat, maaaring nag-iwan ng aking Panginoon ng ilang lihim ng martial arts sa labas. Sa palagay ko ay matututo ako ng talagang advanced kung fu mula doon. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito, at ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Hong Dali. Ikaw boy, dito ka muna at huwag kang aalis pagkatapos ng klase. Maghuhukay ako ng 3 talampakan sa lupa sa bahay mo. Ngunit ngayon sa wakas ay nauunawaan na ng lahat na, sa madaling salita, ang matalinong mayordomo na ito ay isa ring matalinong mayordomo. At least very amiable pa rin ang personality niya. Matapos sabihin ang mga pabirong salitang ito, naramdaman ng lahat na ang matalinong mayordomo na ito ay hindi kasing hirap pakisamahan gaya ng inaakala nila noong ang mga tao ay napunta sa artificial intelligence. Sa katunayan, nang banggitin ni Wang Daoming ang bagay tungkol sa ninuno noon, naramdaman nila na ang mga disipulo mula sa Dongfang Invincible Sect ay kumikilos ng walang ingat.
Tila hindi masyadong mahigpit ang kanyang guro, kaya maliwanag na ang kasambahay sa kanyang paligid ay mahilig magbiro. Kaya naman, mahihinuha na si Dongfang Bubay ay dapat talagang isang lalaking may mataas na kung fu at hindi pangkaraniwang personalidad ngunit medyo madaling pakisamahan. Ganyang tao. Siya ay may posibilidad na mahilig gumawa ng ilang mga biro at medyo off-kilter. Siyempre, ang mga taong may kakaibang talento sa isang partikular na lugar ay karaniwang medyo nalilito. Halimbawa, si Miku Yin ay walang malasakit, si Zhang Yi ay mapanloko at maamo, si Tang Moxon ay nangingibabaw, si Hong Dali ay walang puso. Okay, pagkatapos ay pumunta tayo sa negosyo. Matapos tumahimik ang venue. Iniunat ng matalinong butler ang kanyang kamay at itinuro ang gitna ng lupa sa loob ng taxi. Biglang may bahagyang mekanikal na tunog. Ang lupa sa gitnang sabungan ng Thunder Angel Core ay nagsimulang umikot at unti-unting nagdeform. Pagkatapos ay nahati ang lupa sa magkabilang panig, na nagpapakita ng isang strip ng halika sa channel. Sumama ka sa akin para magbigay-pugay sa amo. Ang projection ng matalinong butler ay naglakad sa harap na parang totoong tao, at lahat ay mabilis na sumunod. Sumama ka sa kanya para magbigay-pugay sa amo. Tinanong ni Tang Moxon si Hong Dali sa mahinang boses, bumalik ba rito si Dongfang Bubay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang iba ay napuno rin ng pagdududa. Nakatagpo si Dongfang Bubay ng ilang mga pag-urong sa labas, at pagkatapos ay bumalik talaga siya rito noong matanda na siya. Gusto bang sakta ng matalinong butler na ito ang lahat? Ngunit kung iisipin, hindi ito dapat mangyari. Pagkatapos ng lahat, si Wang Daoming ay disipulo din ni Dongfang Bubay. Karaniwan, hindi dapat sakta ng patriarch ang kanyang sariling mga inapo. Kabanata 669, Mabait. Ang daanang ito ay humigit kumulang 20 metro ang haba at humigit kumulang 10 metro ang lalim. Matapos sundan ng lahat ang matalinong mayordomo hanggang sa dulo, lumiwanag din ang mga ilaw sa madilim na bulwagan. Napakalambot ng liwanag, na nagbibigay liwanag sa bawat detalye ng paligid. Ang bulwagan ay walang laman at nabuo ang isang bilog, ngunit wala nang iba pa. Ayan na. Ang matalinong mayordomo ay nagdadaliri sa lupa, buksan. Squeaks, tumunog ang tunog ng mekanikal na friction, at pagkatapos ay sa gitnang bahagi ng maliit na silid na ito, nagsimulang mag-deform ang metal at muling pinagsama ang kombinasyon. Na nagpapakita ng malalim at madilim na butas sa ilalim. Pagkatapos na mamatay ang master, ang katawan ay itatabi dito. Tumingin ang matalinong mayordomo kay Hong Dali at sinabing, "Bueno, binata, marami ka sigurong tanong ngayon, di ba?" "Well, yes." At pagkatapos ay sinagot ni Hong Dali ang tanong ng napakalohikal, lumingon siya para tingnan si Ling Xiaoyi, Sister Xiaoyi, nandoon pa rin ang katawan ni Mr. Dongfang Bubay. Mukhang hindi na kailangang ihanda ang libingan. Tumango si Ling Xiaoyi, "Okay, young master. Malaki na ang pinagbago nila." Pagkatapos ng natural na pag-uusap, natigilan ang matalinong mayordomo nang marinig niya ang mga salitang, "Kom." Natigilan siya ng halos 5 segundo, at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi, "Binata. Ikaw, ano ang sinabi mo? Naghanda ka ba ng libingan para sa aking Panginoon?" "Oo," kakaibang sabi ni Hong Dali, "ano ang mali? Ako si Ji. Dongfang Bubay." Ang taong ito ay nabuhay mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang bangkay ay hindi dapat matagpuan, kaya naisipan kong magtayo ng isang libingan upang magbigay galang. Kung tutuusin, siya rin ang aking ninuno, at siya ang pangatlo sa Dongyin Galaxy. Ang pangkalahatang kampyon ng 16th Mecha Fighting Competition ay dapat palaging isang bayani na may respeto. Sa puntong ito, sinabi ni Hong Dali sa isang bihirang seryosong tono, "Ayokong magkaroon ng lugar para sambahin ang mga bayani sa hinaharap." Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali, agad na namangha ang lahat. Bagamat kadalasang walang puso si Hong Dali, sa totoo lang, talagang maaasahan siya sa mga kritikal na sandali. May kahalili ang master. May kahalili. Luha talaga ang projection ng matalinong butler. Siya ay bumantong hininga at sinabing nagulat, ang master ay mapalad na magkaroon ng isang mabait na kahalili. Tumalon si Hong Dali, "Sabi mo ayaw kong matuto ng martial arts. Alibugan ako. Hindi ako gagawa ng bagay na kayang gawin ng iba. Alam ko, kakaibang sabi ng matalinong kasambahay, ngunit sinong nagsabing ito ay mana ng Panginoon? Mga lihim ng martial arts. Pamana. Ito ay dapat na maraming pera." Tahimik si Hong Dali sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, may tunog ng mga machinery sa ibaba, at ang matalinong mayordomo ay dahan-daang nagsabi, "Tatagal bago bumangon ang katawan ng Panginoon. Tutal, ito ay mahigpit na pinuprotektahan. Hayaan mo muna akong magpakilala. Matalinong kasambahay ang pangkalahatang termino mo para sa ating advanced na artificial intelligence. Sa katunayan, mayroon akong pangalan. Pinangalanan ako ng master na Frank Chen. Siyempre, ito ang karaniwang pangalan ng Tang. Oo, alam ng lahat sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, ang Chinese na pangalan ng matalinong butler na ito ay Tang Long. Ito ay isang magandang pangalan.
Bueno, kung susuriin natin ang klasifikasyon ng artificial intelligence sa universo, buong pagmamalaki ng matalinong mayordomo na si Tang Long, ang unang antas ng katalinuhan ay maaari lamang ganap na sumunod sa mga utos ng tao at ito ang pinakamababang antas ng katalinuhan. Ang pangalawang antas ng katalinuhan ay maaaring kontrolin ang mga bagay. Ito ay may pangunahing paghuhusga ng tama at mali. Halimbawa, kung gagawa ka ng isang biro, malalaman ito kung talagang gusto mong gawin ito ng tao, sa oras na ito ay nagbibiro lamang. Mga 15 taong gulang ang antas ng katalinuhan at ako ang pinakamataas na antas ng katalinuhan. So, I am essentially intelligence, but I am not just an intelligence, you can also call me an intelligent life. I also have various emotions. If you give me a mechanical body, accept that I will not be able to pass on the family line like you humans, the other. Walang pinagkaiba. Matalinong buhay. Lihim na nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Kamangha-manghanga ang walang talo na ari-arian na ito ng silangan. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano. Ang isang napakatalino na kasambahay ay umabot na sa antas ng matalinong buhay. Pero kung sasabihin mo, ang matalinong butler na ito na si Tang Long ay mayroon ding sariling emosyon, kaya talagang kwalipikado itong tawaging isang matalinong buhay. Buntong hininga. Sa totoo lang, ipinagmamalaki ko ang pagiging isang matalinong buhay. Pero bigla kong naramdaman na minsan, ang buhay na masyadong mahaba ay hindi magandang bagay. Sa oras na ito, isang kristal na kabaong ang lumitaw mula sa pagkabata. Unti-unting bumangon ang butas sa gitna ng silid. Ang matalinong butler na si Tang Long ay tumingin sa kristal na kabaong at umiling. Ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng kakayahan, napanood ko ang Panginoon na tumatanda araw-araw, at sa wakas ay nakahiga dito, hindi na muling makikita. Hindi ako magising, at dito lang ako maghihintay ng board. Buntong hininga ang tono ng matalinong mayordomo na si Tang Long, at pareho ang naramdaman ng lahat. Tunay na isang napakalungkot na pakiramdam na magkaroon ng walang limitasyong buhay at panuurin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan sa paligid mo na tumatanda at namamatay araw-araw. Boom! Hindi nagtagal, ang kristal na kabaong ay ganap na lumutang, at lahat ay mabilis na nakabawi sa kanilang mga iniisip at tumingin sa paligid. Ito ay isang kristal na kabaong na 5 metro ang haba at 2 metro ang lapad, ngunit ang material ay mukhang iba sa salamin at naglalabas ng maliwanag na liwanag. Naramdaman lang ng iba na may mali, ngunit pagkatapos itong tingnang mabuti ni Dika, napabulalas siya, diamond, ang material ng kristal na kabaong na ito ay diamante talaga. Nagulat ang lahat. Oh my God, gawa talaga sa diamante ang ibabaw ng ganoon kalaking kristal na kabaong. Gaano kalaki ang isang brilyante? Anong kaguluhan, pinulupot ni Tang Long, ang matalinong mayordomo, ang kanyang mga labi at sinabing, ang lilang buhok at kulay ube na mga mata, taga-Garen ka ba? Hindi ka takatakang nagulat ka. Tunay na napakagandang bagay para sa iyo ang mga diamante. Ngunit ano? Sabi niya, nakatingin ng malalim sa kristal na kabaong, gaano kalakas ang aking Panginoon. Para sa iyo, 200 planetang barya bawat gramo ng mga diamante ang kanyang ginawa. Katulad ng gusto ng kanyang master na diamante. Planet, kung hindi dahil sa kagandahan nito, hindi man lang titingnan ng aking amo. Isang planeta na ganap na gawa sa mga diamante. Ito, na. Well, huwag na nating pag-usapan ito, makakasira ito ng ating pagpapahalaga sa sarili. Napatingin ang lahat sa kristal na kabaong. Sa loob, talagang may nakahandusay na katawan. Ang katawan ay humigit kumulang 1.8 metro ang taas, na halos kapareho ng taas ng nasa hustong gulang na tao sa Earth. Ang pangkalahatang mga tampok ng mukha ay katulad ng sa mga tao sa lupa, ngunit ang pagkakaiba ay ang mga gilid at sulok ay mas naiiba kaysa sa mga tao sa langit. Bagamat puno ng wrinkles ang mukha, walang bahid ng uban sa ulo. Napakapayapa niyang nakahiga sa kristal na kabaong. Malabo na nakikita ng lahat na dapat ay napakagwapo niya noong bata pa siya. Guro. Si Tang Long, ang matalinong mayordomo, ay hinawakan ng 2 kamay ang kristal na kabaong at tuwang-tuwa siya, sa wakas ay may dumating upang makita ka. Uncle Tang Long, bagamat alam na ni Hong Dali ang pagkakakilanlan ng katawan sa harap niya, siguraduhin pa rin niya, ang lolo na ito ay Dongfang Invincible Mo Chanji, tama ba? Oo. Tumango si Tang Long. Ngayon na natukoy na ito ay ang Patriarch Chanji Venerable Dongfang Bubay Mo Chanji, agad na lumuhad si Wang Daoming, yumuko ng 3 beses ng may paggalang, at sinabi, nakilala ng supling disipulo na si Wang Daoming ang Patriarch. Igalang ang Panginoon. Natural na sinusunod ni Wang Daoming ang puntong ito. Oo, lahat kayo ay napakagaling. Ipinikit ni Tang Long, ang matalinong mayordomo, ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, mas kalmado ang kanyang ekspresyon at sinabi niya, bueno, dahil nakilala ko ang aking Panginoon, dapat ko ring hayaang ikwento ko sa iyo ang kwento ng aking Panginoon. Talagang mas detalyado ito kaysa sa naririnig mo mula sa sabi-sabi. Nakangiti siyang tumingin kay Dika, kunin natin halimbawa itong Garen Ian. Siyempre, haha, medyo nahiya si Dika. Totoo na kumpara sa advanced na matalinong mayordomo ni Dongfang Bubay, mas kaunti ang alam niya. Kaya't si Tang Long, ang matalinong mayordomo, ay nagsimulang magsalita.
Sa lecture na ito, sa wakas ay nalaman ng lahat ang pangkalahatang hitsura ng buong Galaxy Alliance. Kapag pinag-uusapan natin ang Galactic Alliance, kailangan nating banggitin ang Cosmic Virtual Network. Sa malawak na universo, may buhay noon pa man. Siyempre, hindi ko alam kung hanggang saan nag-evolve ang mga buhay na iyon. Ang alam lang natin ay umiral ang Cosmic Virtual Network mga 2 bilyong taon na ang nakakaraan. At ang Galactic Alliance ay itinatag 36 na milyong taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, sa buong kalawakan, ang aking Panginoon ay nakatira sa Beta Star. Ang pinakamataas na teknolohiya at ang pinakamalakas na lakas ng labanan. Nang maglaon, kaming mga Beta Star ang unang kumonekta sa Cosmic Virtual Network, at kalaunan ay nakuha ang mga karapatan ng ahensya ng Cosmic Virtual Network na Galaxy. Mula noon, kami ay naging mga maharlikang galactic at nakahihigit sa iba. Kaming mga Beta Star ay talagang hati-hati. May dalawang sangay. Ang isa ay tinatawag na Road Tribe, na pangunahing responsable sa negosyo. Ang isa naman ay ang purong pakikipaglaban. Ang aking Panginoon ay ang Tribong Saiyan. Ay ipinanganak na may pagmamahal sa pakikipag-away. Para sa kanila, bukod sa kinakailangang mana ng linya ng pamilya, ang kanilang pinakamalaking libangan ay ang pakikipag-away. At ang aking Panginoon ay ang pinakamahilig makipag-away. Kasama niya ang prinsipe ng Tribong Lot. Nakipagpustahan si Kakarot para sumali sa mecha fighting competition sa East Galaxy. Sa huli, nanalo ang amo ko ng 36 na laban at nanalo sa taya. Siyempre, hindi mo na kailangan pang malaman ang laman ng taya ngayon. Sasabihin ko sa iyo kapag tama na ang pagkakataon. Siyempre, isinantabi ang taya, bagamat nanalo si Master sa taya, nagkaroon pa rin siya ng gulo. Sa madaling salita, hindi mismong Master ang handang talikuran ng laro. Paglalakbay sa mga bituin. Bilang isang mahilig sa pakikipaglaban, ang gusto ng aking amo ay hindi karangalan o bonus. Ang gusto ng aking amo ay ang kilig sa pakikipaglaban. Kabanata 670 mga kondisyon ni Tang Long. Sa kasamaang palad, kahit na ang aking Panginoon ay miyembro din ng Galaxy Noble Beta Star, pagkatapos ng lahat, ang aking Panginoon ay hindi sinasadyang naapektuhan ang mga interes ng maraming tao. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng mga pagtatalo, at kung saan may mga kompetisyon, mayroong pagsusugal. Ang Galaxy Mecha Fighting Competition ay walang pagbubukod. Dahil ang Master ay nanalo ng napakaraming laro at napakalakas, sama-sama siyang na-pressure ng mga Galaxy Nobles. Sa madaling salita, pagkatapos manalo ng 36 na magkakasunod na laro, hindi sila pinapayagang gawin ito. Master, kapag hindi na ako sumali ulit, mawawala ng saysay ang kompetisyong ito, dahil ito sa pagkakakilanlan ng aking amo, at hindi sila masyadong magulo kung ibang tao, babalaan at pagbabawalan silang maglaro muli kung manalo sila ng 3 sunod. Nang maglaon, alam din ng amo na napakaraming interes ng mga tao ang naapektuhan, at ang pagsusugal ay walang kabuluhan dahil sa kanyang pag-iral. Naniniwala akong alam na ng lahat ang nangyari mamaya, at nag-imbita ang mga taong Beta Star Lot na lumabas. Si Duan Xuanyo, ang pinakamalakas na tao sa kalawakan, ay nakipaglaban sa aking Panginoon na si Mo Chanji. Walang liwanag mula sa araw at buwan, at hindi mabilang na mga planeta ang nawasak sa virtual na universo. Sa huli, nawalan ng kalahating galaw ang aking amo. Sa isang martial arts competition, panalo ang panalo. Ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkatalo, ang aking Panginoon ay hindi masyadong nagmamalasakit, at nagsimulang maglakbay sa gitna ng mga bituin, nagsasanay habang naglalakbay. Bilang resulta, sa paglalakbay, nakatagpo namin ang hukbo ng Zerg. Isang labanan, madilim at madilim. Ang mga anghel ay binomba ang higit sa 30 asteroid at winasak ang 12 Zerg mother nests. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng Zerg ay napakarami. Sa huli, ang enerhiya ng Thunder Angel ay naubos at ang Space Shock Engine ay nawasak ng Zerg. Sa oras na ito, ang aking Panginoon ay nakaharap pa rin sa pagkubkob ng hindi mabilang na mga tribo ng Zerg. Speaking of which, siguro lahat ng bagay ay may kanya-kanyang kapalaran. Matapos kontrolin ng Master si Lei Tian na gamitin ang huling enerhiya at ilabas ang pinakamalakas na accelerated particle cannon, nawasak ang pugad ng Zerg. Marahil ay may pag-aalinlangan. Sa huli, nakatakas ang Master at sa wakas ay nakarating dito. Sa wakas, natapos na ng matalinong butler na si Tang Long ang lahat ng ito. Sa wakas ay naunawaan ng lahat ang buong kwento. Sa madaling salita, siya ang Invincible Mo Chanji ng silangan. Dahil sa taya, sumali siya sa Galaxy Mecha Fighting Competition, at pagkatapos ay dahil sa kompetisyong ito, naapektuhan nito ang interes ng iba. Bilang resulta, natapos ang huling labanan. Nabigo si Mo Chanji at nagsimulang maglakbay sa Interstellar. Sa paglalakbay, nakatagpo niya ang Zerg. Matapos makatagpo ang Zerg, nakaligtas siya at nahulog sa lupa. Pagkatapos bumagsak sa lupa, nag-recruit siya ng maraming disipulo at nag-iwan ng mga lihim. Nang maglaon, nakuha ni Wang Daoming ang lihim na libro at nabangga ang kotse ni Hong Dali. Pagkatapos noon, natagpuan ni Hong Dali ang Five Elements Wheel at pumunta rito at nakilala si Dongfang Invincible Mo Chanji, isang mataas na antas na matalinong mayordomo. Tingnan mo itong komplikadong relasyon.
Ang pakikipag-usap tungkol sa matatalinong mayordomo na si Tang Long ay naghintay ng mahigit 1,000 taon bago tuluyang naghintay ng ilang buhay na tao. Siya nga ay medyo nababalisa, huwag kang mag-alala tungkol dito, binata, siya nga pala, nakalimutan kong itanong, ano ang iyong pangalan? Mukhang nakakalimot din ang artificial intelligence butler na ito. Ang pangalan ko ay Hong Dali, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, ang disipulo ni Lolo Dongfang Bubay ay tinatawag na Wang Daoming, lahat tayo ay nagmamalasakit dito. Ang kanyang pangalan ay Mr. Wang. Nakangiting tumugon si Wang Daoming, oo, tawagin mo lang akong Mr. Wang. Okay. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay nakatagpo ako ng ilang buhay na tao. Tumango si Smart Butler Tang Long at sinabing, bihira na makakita ng taong may mabait na puso. Bueno, Hong Dali, narito na ang katawan ng aking amo. Tinatayang pagkatapos ng kanyang kamatayan, mahirap para sa mga susunod na henerasyon na mahanap ito muli. Ang gusto kong itanong ay, handa ka bang sumamba sa aking amo at maging miyembro ng Beta sa ganitong paraan? Galactic Noble. Ito ay isang mahusay na bagay. Hanggat sinasamba mo si Dongfang Bubay bilang iyong ninuno, maaari kang direktang maging miyembro ng Galaxy Noble Beta Star. Ang magandang bagay ay tulad ng pagbagsak mula sa langit at paghampas sa iyong ulo. Kung hindi mo ito gagawin, siguradong tanga ka. Halos lumuwa ang mga mata ni Dika. Kung siya iyon, tiyak na gagawin niya ito. Gawin mo kahit ipagsapalaran mo ang iyong buhay. Kinindatan din ng pinuno sa gilid si Hong Dali. Pangako, anak. Hanggat sumasang-ayon ka, ikaw ay ganap na walang pag-aalala, at ang ating planeta ay hindi na matatakot muli. Galactic Nobles. Sa buong Galactic Alliance, sino ang nang-ahas na saktan ang Galactic Nobles? Ngunit ang iba ay iba, at ang alibughang Hong ay ang alibughang Hong pagkatapos ng lahat. Iyon ay ganap na naiiba. Ayoko. Napakamot ng ulo si Hong Dali, ang aking mga magulang, ina, at lolo ay maayos na namumuhay, kaya ayaw kong tawaging mga ninuno ko ang iba. Si Lolo Dongfang Bubay ay lolo, ngunit hindi siya ninuno. Lolo, ako kailangan mo akong igalang, ngunit hindi mo ako kayang igalang tulad ng aking mga ninuno. Idiot ka. Nataranta ang sinabi ng pinuno, si Dongfang Bubay iyan. Kailangan mo lang sabihin ang, mga ninuno, at ikaw ay magiging isang Galaxy Noble. Napakagandang bagay. Talagang nanlumo ang pinuno. Karaniwang tila walang puso si Hong Dali, ngunit kapag nagpasya na siya sa isang bagay, hindi na siya mapipigilan ng mga bakang iyon. Galactic Nobles. Kung tatanggihan mo ito, paano ka makakahanap muli ng magandang bagay sa hinaharap? Masasabi mo ba na kung gusto mong sambahin ang mga maharlikang galactic bilang iyong mga ninuno, maaari mo silang sambahin? Nag-squat si Dika sa sulok at gumuhit ng mga bilog, rejected. Tumanggi talaga si Dali. Woo, plano ko pa ring maging Galactic Noble, pangarap ko. Ngunit tiyak na sumagot si Hong Dali, ayoko. Napakabuting anak ng aking mga magulang. Kung sasambahin ko ang mga maharlikang galaxy bilang aking mga ninuno, hindi ba't kailangan kong palitan ang aking pangalan ng Mo Dali? Gaano man kalaki ang pera na ibigay mo, hindi mo magagawa. Totoo iyon. Tumango ang matalinong butler na si Tang Long, dahil sinasamba ko ang aking Panginoon bilang aking ninuno, natural na mapapalitan ang aking apelyido sa Mo. Kung susundin natin ang mga kaugalian dito, talagang papalitan ni Hong Dali ang kanyang pangalan ng Mo Dali sa hinaharap. Tingnan mo, pinulupot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, hindi mo dapat gawin ito. Kung ang alibughang Hong ay magiging alibughang, ako ay mapapahiya, at hindi ito magagawa ni Lolo Mo Chanji. Hindi niya ito magagawa mula sa kabaong. Umakyat ka at bugbugin ako hanggang mamatay. Tayo ay nakatakdang maging aliburga. Hindi mahalaga kung mapahamak natin ang pamilyang Hong, ngunit kung mapahamak natin ang mga maharlika sa galaxy, tingnan mo, iyan ang alibughang si Mo Dali, siya ay isang Galaxy Noble. Ito ay mawawalan ka ng mukha. Well, sa tingin ko ang buong mundo ay papatayin ng galit na Beta Stars. Siyempre, ito ay maituturing lamang bilang Hong Dali na nagbibigay kay Tang Long ng isang hakbang. Ang kanyang orihinal na intensyon, pangalan, magulang at lupa ay hindi na mababago. Okay. Walang magawang tumango ang hepe at sumang-ayon lamang, sa palagay ko ay may katuturan ang sinabi mo. Talagang tumanggi ka. Si Tang Long, ang matalinong mayordomo, ay labis na nanlumo. Ginaya rin niya si Dika at tumingkayad sa lupa para gumuhit ng mga bilog, mahigit 1,000 taon na lang. Napakawalang halaga na ba ng mga maharlikang galactic? Ito ay mahalaga. Siyempre mahalaga pa rin ito, nakangiting sabi ni Tang Moxon, ngunit sino ang nagmamalasakit sa pag-score? Wala naman tayong pakialam kay Dali diba? Dapat, nakangiting tumango si Hong Dali, kung ikukumpara, mas maganda ito. Mas mahalaga ang pangalang ibinigay ng mga magulang. Okay, wag muna natin pag-usapan yan. Ang hepe ay natakot na si Tang Long ay magalit, kaya't pinakinas niya ang mga bagay-bagay, Mr. Tang Long, bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol sa mga bagay sa universo? Halimbawa, tungkol sa militar o negosyo, sa tingin ko ito ay mas kawili-wili. Dahil nakakonekta na tayo ngayon sa universo, natural na kailangan nating malaman ang higit pa tungkol dito.
Okay, nakita ni Tanglong na hindi pumayag si Hong Dali na sambahin si Dongfang Bubay bilang kanyang ninuno, kaya hindi na siya nagsalita pa at agad na nagsabi, sa Galaxy Alliance, ang negosyo ay nahahati sa iba't ibang uri, napakarami. Siyempre, sa katunayan, napakasimpleng buod. Iisa lamang ang layunin ng pag-unlad ng agham at teknolohiya, ito ay ang pagyamanin ang buhay ng mga tao. Lahat ng bagay sa universo ay nakabatay sa kaganhawahan, gaya ng artificial intelligence. Binuo para sa kaganhawahan. Sa Galactic Empire, lahat ng kilos ng tao ay inayos ng matalinong mayordomo. Kung gusto mong pumasok sa trabaho, gigisingan ka ng mayordomo sa oras. Pagbangon mo, aayusin ng mayordomo ang robot na gawin ito. Pagkatapos mong kumain at magbihis, inayos na ng kasambahay na ay parada ang spaceship sa harap ng iyong tahanan para sunduin ka at ihatid sa trabaho. Hindi kalabisan na sabihin na sa universo, ang lahat ay napakamaginhawa at mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na layunin ng teknolohiya ay upang gawing mas mahusay ang buhay ng tao. Ngunit habang ang buhay ng mga tao ay nagiging mas maginhawa, ang kanilang pisikal na fitness ay nagsisimulang lumala ng malaki. Sa makatuwid, lumilitaw ang virtual na universo. Ang Virtual Universe Network ay orihinal na nilikha upang patayin ang mga bakanteng oras ng mga tao pagkatapos ng trabaho, ngunit hindi ito ang orihinal na intensyon nito. Ito ay talagang upang gabayan ang mga tao na mag-ehersisyo. Kung saan may mga tao, may mga pagtatalo. Palaging may paghahambing. Kung mayroon kang 1,000,000, mas gusto ko kaysa sa iyo, kahit na ito ay 1,000,000 at 1,000,000, kaya sa virtual network, lahat ay umaasa na maaari silang maging mas mahusay. Ngunit paano tayo magiging mas mahusay? Sa virtual network, isang espasyo kung saan ang teknolohiya ay ipinagbabawal, maaari tayong mag-explore at makakuha ng iba't ibang mahalagang mga materyales. Gayunpaman, ang mga pangunahing bagay ay kinakailangan upang makakuha ng mas mahusay na lakas. Angkop na bagay. Natutuklasan ng mga tao ang martial arts sa virtual na mundo, pagkatapos ay isagawa ito, pagbutihin ang kanilang lakas, at pagsasanay ito sa katotohanan, at pagkatapos ay maaari nilang pagbutihin itong muli. Sa ganitong paraan, mapapaunlad ng mga tao ang ugali ng pagtataguyod ng martial arts. Dahil dito unti-unting pinahahalagahan ng mga tao ang martial arts. Sa Galaxy Empire, ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay nahahati sa 10 antas. Ang mga nagsimulang matuto ng martial arts ay sama-samang tinatawag na mga apprentice. Ang level ng apprenticeship ay ang level ng apprenticeship. Ang kombinasyon ng martial arts moves ay ang level ng apprenticeship. Ang level ng apprenticeship ay ang level ng apprenticeship. Mga Star Warrior. Sa oras na ito, ang mga mandirigma ay nagsisimulang makilala sa pamamagitan ng kanilang mga halaga ng kapangyarihan sa labanan. Ang lakas ay 45%, liksi ay 30%, at ang reaksyon ay pinarami ng mga bonus sa paglipat na 25%. Ang kabuuan ay higit sa 200, which is planet 1 at above 400, which is planet 2. Level 800, planeta level 3. 1,600, planeta antas 4, at higit sa 3,200, planeta antas 5. Halimbawa, ayon sa kanyang kasalukuyang mga katangian, ang lakas ay 73, liksi ay 86, at multiplikasyon ay 72. Pagkatapos ng quotient, ito ay 81.65. At nag-practice siya ng magic record na maaaring tumaas ang kanyang lakas ng humigit kumulang 7.2 beses, kaya ang kanyang combat power index ay 587.88, at siya ay isang planetary second-level warrior. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.